Matapos patayin ng isang maalamat na Swordmaster ang buong nayon niya sa isang iglap, naiwan si Arhan na walang laban, walang pamilya, at may matinding pagnanasang magwala. Nang akalain niyang tapos na ang lahat, lumitaw ang kaluluwa ng kanyang ninuno upang i-unlock ang isang pambihirang kapangyarihan ng kanyang dugo. Ngayon, pursigido na siyang lumaban, na kinabibilangan ng literal na pagkain ng mga espada at pagtitiis sa malaimpyernong pagsasanay para lang mapataas ang kanyang lakas. Tingnan natin kung magagawa niyang talunin ang boss na kumuha ng lahat sa kanya, o kung dudurugin lang siya ng kanyang kaaway. Nagsimula ang lahat sa isang madilim na pagawaan kung saan sinusubukan ng isang batang nagngangalang Arhan na tunawin ang isang espada sa loob ng mainit na pugon. Nagliliyab ang kanyang mga mata sa halo ng matinding galit at determinasyon. At pagkatapos, sa isang tila nakakabaliw na tagpo, kinagat niya mismo ang talim gamit ang kanyang mga ngipin at tuluyang binasag ito. Ang matinding pagkabaliw na ito ay nagdulot ng flashback, na humila sa kanya pabalik sa alaala ng kanyang pagkabata. Noong bata pa siya, pinatayo siya ng kanyang ama sa harap ng larawan ng kanilang ninuno at naglitan ng mahaba tungkol sa kahalagahan ng kasaysayan ng kanilang pamilya. Ipinaliwanag ng kanyang ama na kahit nakatira sila sa isang maliit at tahimik na nayon ngayon, ang pamilya nila ay itinuturing na mga alamat 200 taon na ang nakalilipas. Buong pagmamalaki siyang nagsalita tungkol sa malalakas na kabalyero at iginagalang na mga maharlika na nagmula sa lahi ng karavan, na iginigiit na ang pamilya ay pinili mismo ng espada upang lumikha ng mga pinakadakilang master na nakilala. Naging maalamat sila sa buong kaharian kung kaya't tinawag silang mga hindi matitibag na tagabantay, at ang pangalan pa lang na karavan ay nag-uutos na ng labis na paggalang. Sa bigat ng kasaysayang iyon, inilagay ng kanyang ama ang isang matinding pasanin sa mga balikat ng batang si Arhan at idineklara na siya ang magdadala ng pangalan ng pamilya. Itinanim niya sa isip ng bata na kailangan nitong panindigan ang dangal ng karavan na nananalaytay sa kanyang dugo, na ginawang napakalinaw ng kanyang misyon sa buhay. Si Arhan dapat ang magpapanumbalik ng nawalang kaluwalhasyan ng pamilya, babawi sa kanilang karangalan, at tatayong matatag bilang tagapagtanggol ng lupain. Ikinuwento ng kanyang ama ang lahat ng kasaysayang ito, habang nakatingin sa kanilang payak na nayon, na tinatawag itong pinakasagradong misyon ng mga karavan. Makalipas ang ilang panahon sa kasalukuyan, ang binata ng si Arhan ay nagtatrabaho sa bukid sa ilalim ng matinding sikat ng araw, na tinitingnan ang buhay sa isang ganap na magkaibang pananaw. Binalikan niya sa isip ang lahat ng mga kwentong kabayanihang gustong-gustong ikwento ng kanyang ama, at napaisip kung ang lahat ng ito ay isa lamang pinalaking kasinungalingan. Para sa kanya, tila ito ay isang karaniwang kaso ng mga bumagsak na maharlika na kumakapit sa isang peking kasaysayan para lang maging mahalaga. Nangangatwiran siyang kung totoo ang mga kwento, hindi sana sila naninirahan bilang mga ordinaryong may-ari ng lupa sa isang mahirap na nayon, habang masaya siyang nagsasaka kasama ang mga magbubukid. Habang inuunawa niya ito, lalong hindi tumutugma ang dakilang kasaysayan ng pamilya. Naalala niya ang larawan ng tagapagtatag ng pamilya na si Liam Caravan, at napansin na ang lalaki sa painting ay hindi man lang kamukha niya o ng kanyang ama. Bukod pa rito, masyadong matalim ang espada ng pamilya para sa inaasahang edad nito, at higit sa lahat, gumugol siya ng ilang oras sa pagsasaliksik sa mga archive, ngunit wala siyang nakitang pagbanggit sa pamilyang Caravan sa anumang opisyal na record ng kasaysayan ng kaharian. Umabot siya sa konklusyon na ang mga kwentong iyon ay inimbento lang mula sa wala para lang mabigyan ang mga susunod na henerasyon ng maipagmamalaki. Bigla na lang siyang tinawag ng mga kaibigan niya mula sa kabilang bahagi ng bukid, na nagpabalik kay Arhan sa realidad mula sa malalim na pag-isip. Masaya nilang ibinalita na handa na ang almusal na may mainit na tinapay, at hinikayat si Arhan na magmadali bago pa maubos ang lahat, habang nagbibiro na baka ubusin nila yon lahat. Patuloy sila sa panunukso hanggang sa tuluyang mapasigaw si Arhan na hintayin siya, na halos ikabulunan ng kalapit na taga-nayon. Sa eksaktong sandaling iyon, inisip ni Arhan na hindi na mahalaga kung hindi man talaga naging dakila ang pamilyang Caravan dahil tinatanggap pa rin naman siya ng mga lokal. Ang ituring na isa sa kanila at mamuhay ng simple at payapa kasama sila ay ang eksaktong bersyon ng pamana ng Caravan na gusto niya talaga. Taos-puso siyang naniniwala na ang tahimik na kaligayahang ito ay tatagal magpakailanman, at wala siyang kamalay-malay sa matinding lagim na paparating. Kinalaunan ng araw na iyon, matapos ang trabaho sa bukid, ibinalita ni Arhan ang kanyang plano na pumunta sa kalapit na palengke sa bayan. Bilang isang napakabuting Panginoong may lupa, tinanong niya ang mga taga-nayon kung may ipapabili sila sa kanyang pag-alis. Naalala niyang takam na takam sa prutas ang kaibigan niyang si Kun, kaya nangako siyang ibibili ito ng mga sariwang mansanas, na agad nagpaligaya rito. Tanda rin niya si Marino, isa sa mga babae sa nayon, at naalalang malapit na ang kaarawan ng anak nito. Kaya nangako siyang uwi na may dalang isang cute na manika para sa bata. Ang nakakatuwang gawing ito ay labis na ikinagulat at nagbigay ng saya sa ginang. Pagkatapos ay nagbiro si Arhan na ang pag-aalaga sa kanyang mga nasasakupan ay bahagi lamang ng kanyang tungkulin bilang kanilang magiging Panginoon.
Masayang nagpaalam sa kanya ang mga taga-nayon at tinawag siyang kanilang minamahal na Young Master, na labis na nagpangiti sa kanya habang umaalis para gumawa ng mabuti para sa kanyang mga tao. Ngunit paglubog ng araw sa mga gintong bukirin, biglang nag-iba ang pakiramdam at isang madilim na anino ang bumalot sa nayon. Habang wala si Arhan, nagpapahinga lamang ang mga taga-nayon at nag-uusap kung paanong may napakagandang aura ang kanilang Young Master kumpara sa ibang mga basurang maharlika. Bago pa man nila matapos ang kanilang mapayapang pag-uusap, bigla na lang nagkagulo ang lahat mula sa kawalan. Nang walang anumang tunog o babala, isang misteryosong umatake ang lumitaw sa nayon at walang awang hiniwa si Kun sa gitna ng kanyang pagsasalita gamit ang isang atake. Pinanood ni Marino ang nakakakilabot na pangyayari nang bumagsak ang walang buhay na katawan ni Kun sa lupa, at pagkatapos ay isinigaw niya ang pangalan nito habang tumalsik ang dugo sa kanyang mukha. Agad na nagsimula ang sunod-sunod na patayan. At bago pa niya maproseso ang sitwasyon, wala rin siyang awang hiniwa na naging dahilan upang maging isang madugong lugar ang mapayapang bukirin sa loob lang ng ilang sandali. Isang misteryosong figura na may puting buhok ang humakbang palapit dala ang isang nakakakilabot na anunsyo na ang buong lupaing ito ay tuluyang buburahin sa mapa. Naiwang paralisado sa takot ang mga nanghihilakbot na taga-nayon, at isa sa kanila ay halos hindi makapagsalita ng tanungin kung sino ang napakalakas na nanghihimasok na ito. Ang lalaki ay lumabas na isang maalamat na Swordmaster na nakatayo sa harap nila na may isang mapanirang layunin at kalmado niyang inulit ang kanyang malagim na deklarasyon. Pagkatapos, sa isang nakakabulag na bilis ng atake, pinagpapatay niya ang bawat taga-nayong naroon. Nananatiling blanko at walang pakialam ang kanyang ekspresyon sa buong massacre, umaaktong parang walang anumang halaga sa kanya ang ginawang pagpatay. Habang naglalakad siya papalayo mula sa tumpok ng mga bangkay, inulit lamang niya ang sinabi tungkol sa kung paanong dapat mabura ang lahat. Nang tuluyang makabalik si Arhan sa nayon kinagabihan, nahulog ang lahat ng dala niya dahil sa labis na gulat. Nahulog ang mga sariwang mansanas at ang maliit na manika sa duguan at maruming lupa sa tabi ng mga walang buhay na katawan ng kanyang mga tao, at tumayo siya roon na nanginginig habang halos ibulong ang kanilang mga pangalan. Mag-isa na lamang siya ngayon sa literal na parang ng kamatayan, hindi mawari kung bakit nangyari ang kabaliwang ito. Bigla na lang, lumitaw mula sa likuran ang malubhang sugatang mayordomo ng pamilya, at tinakpan ang mga mata ni Arhan, niyakap siya habang walang tigil sa pag-iyak at nagmamakaawang huwag nang tumingin ang Young Master. Tuliro at labis na natakot si Arhan, sumisigaw sa matinding kalituhan, ngunit kinumpirma ng mayordomo na ang pinakamasamang bangungot na ito ay totoo at tuluyang nabura ang buong nayon. Nang tuluyang mapagtanto ni Arhan ang totoong sinapit ng massacre, napahagulgol na siya. Ipinaliwanag ng mayordomo habang umiiyak na isang elite na kalaban ang pumunta partikular upang tapusin ang kanilang lahi, na nag-iwan ng mensahe na dapat burahin ang mga karavan sa mundo. Inabot lang ng 10 minuto ang buong pag-atake dahil pinatay ng isang walang pusong Swordmaster na ito ang kalahati ng nayon nang hindi nagpapakita ng kahit anong emosyon, gamit ang kanyang labis na lakas upang wasakin ang lugar. Nang tanungin kung bakit, ang tanging sagot ng mamamatay tao ay sumusunod lamang siya sa mga utos, at ganoon niya tuluyang nawasak ng walang bakas ang kalahati ng karavan. Sa loob ng madilim at tahimik na mansyon ng karavan, napilitan sina Arhan at ang mayordomo na harapin ang buong kalupitan ng biglaang pag-ataking ito. Nanatiling nakatayo si Arhan sa gitna ng mga bangkay ng kanyang mga kaibigan at taga-silbi, naubusan ang hininga habang hindi lubos na maproseso ng kanyang utak ang patayan. Literal na lahat ng miyembro ng kanyang sambahayan ay naubos at ang matinding pagkawasak na ito ay tuluyang sumira sa kanya, kaya napaluhod siya habang umiiyak ng may matinding pighati. Ngunit sa gitna ng kanyang pagkasira, isang pamilyar na boses ang tumawag sa kanyang pangalan, at tumingala siya upang makita ang kanyang ina na nakatayo roon na parang nag-iisang liwanag ng pag-asa sa isang madilim na silid. Nagmamadali siyang lumapit at mahigpit itong niyakap upang protektahan siya mula sa katatakutan, lumuluha sa tuwa na buhay siya. Sa isang saglit, ang mainit na yakap na iyon ay nagparamdam sa kanya na ligtas siya, ngunit ang ginhawang iyon ay agad na nawala sa sandaling makita niya ang kanyang ama. Ang lalaki ay malubhang sugatan, halos hindi makalakad, puno ng dugo at malalalim na sugat, at iisang katanungan lang ang nasambit kung bakit nangyayari ang lahat ng ito. Lumalabas na ang massacre sa nayon ay panimula lamang sa kung ano ang inilaan ng pangunahing kontrabida para sa lahi ng pamilyang Caravan. Naalala ni Arhan kung paano sadyang iniwang buhay ng misteryosong Swordmaster ang kanyang mga magulang matapos wasakin ang kalahati ng kanilang lupain para mag-iwan ng isang nakakakilabot na babala. Nangako ang mamamatay tao na babalik siya eksakto sa loob ng isang buwan, na nagbibigay ng babala na kung gusto nilang mabuhay, kailangan nilang mag-impake at iwan ang kanilang tahanan magpakailanman. Nakatayo lang doon ang mga magulang ni Arhan at tinatanong kung bakit ito nangyayari sa kanila, at hinawakan ng kanyang ama ang espada sa matinding kalituhan, sumisigaw sa paalis na bulto upang itanong kung anong krimen ang kanilang ginawa.
Ang tanging sagot na nakuha niya ay nakakabinging katahimikan, dahil sinabi lang ng Swordmaster na hindi sa kanya ang layuning iyon at sumusunod lamang siya sa mga utos. Sa pamamagitan ng mga walang laman na salitang iyon, umalis ang napakalakas na mamamatay tao, na naging dahilan upang mag-empeke ang mga natitirang taga-nayon at lumikas mula sa lugar. Ngunit para sa pamilyang Caravan, ang paglisan ay hindi isang opsyon. Tuluyang nadurog ang ama ni Arhan sa ilalim ng bigat ng pagiging isang bigong pinuno at tuluyan ng nabaliw. Nagsimula siyang kumapit ng mahigpit sa maluwalhating nakaraan ng kanyang pamilya. Bumubulong ng mga walang kabuluhang bagay tungkol sa pagiging isang dakilang kabalyero, habang nakatingin sa langit at sumusumpang labanan ang malaking kasamaang tumama sa kanila. Tuluyang nasira ang kanyang isip dahil sa kawalang kakayahan, at mariin siyang tumangging umalis sa kanyang tahanan o iwan ang kanyang mga responsibilidad. Sa gitna ng malagim na eksenang ito, lumapit sa kanya ang ina ni Arhan na may malungkot na ngiti upang ipaliwanag ang plano nito. Inutusan na niya ang mayordomo na ihanda ang kalesa para makatakas si Arhan sa abot ng kanyang makakaya. Ngunit, agad na iginiit ni Arhan na kailangang sumama ng kanyang mga magulang. Ipinaliwanag ng kanyang ina na nakatali sa karangalan ang kanyang ama bilang pinuno ng Caravan na manatili at harapin ang panghuling kalaban, at napagpasyahan niyang manatili sa tabi ng asawa hanggang sa kanyang huling hininga. Nagmakaawa si Arhan na magbago ang isip niya, ngunit pinutol siya nito at sinabihan ng ilang mabibigat at masasakit na katotohanan. Inamin niya na ang mga kwento ng kabayanihan na madalas ikwento ng kanyang ama tungkol sa kanilang mga ninuno ay pawang peke, at ang ipinagmamalaking kasaysayan ng kanilang pamilya ay purong kasinungalingan lamang. Matapos pasinungalingan ang kasaysayan ng pamilya, humiling siya ng isang huling pangako, na huwag nang hahawak pa ng espada, mabuhay anuman ang mangyari, at tuluyang kalimutan ang anumang paghihiganti. Hinawakan niya ang mukha nito at nagmakaawang mabuhay na lang. Ngunit nahinto ang emosyonal na tagpo nang dumating ang mayordomo para ibalitang handa na ang kalesa. Inutusan ng kanyang ina ang mayordomo na kalagkarin palayo si Arhan at ilayo ito bago bumalik ang napakalakas na Swordmaster para tapusin ang naiwan nitong trabaho. Hinawakan ng mayordomo ang kamay ng Yaong Master at hinila siya palabas ng mansyon habang patuloy na sumisigaw si Arhan na hindi siya aalis nang wala ang kanyang mga magulang. Pinanood sila ng kanyang ina na lumabas na may labis na kalungkutan at tahimik na paninindigan. At patuloy siyang tinatawag ni Arhan habang kinakaladkad siya ng mayordomo, desperadong inaabot ang ina habang papalayo ang imahe nito. Sa loob ng tahimik na mansyon, bumukas ang isang pinto kung saan nakita ang ama ni Arhan sa study room nito, napapalibutan ng mga nakakalat na libro at tuluyang nilamon ng sariling kabaliwan. Paulit-ulit niyang inihahampas ang kanyang sariling ulo sa mga pako sa dingding habang tumutulo ang dugo sa kanyang noo. Ngunit pumasok ang kanyang asawa sa silid at niyakap siya, sinasabing huwag nang magdusa ng mag-isa at nangakong sasamahan siya hanggang sa huling sandali upang magbigay ng kaunting ginhawa sa kanilang mga huling oras. Samantala, pinapatakbo ng mayordomo ang kalesa palayo mula sa mansyon ng pinakamabilis na makakaya niya. Sinubukan niyang patahanin si Arhan na ipinapaliwanag na ang ganitong klaseng pagkawasak ay dapat na lang tanggapin dahil ang Swordmaster ay tila isang puwersa ng kalikasan na imposibleng mapigilan ng mga tao. Mahigpit niyang hinimok si Arhan na kalimutan na lang ang lahat at magpatuloy sa buhay, gaya ng gusto ng kanyang mga magulang kung gusto talaga niyang mabuhay sa gabing iyon. Subalit walang ano-ano'y napansin ng mayordomo na wala ng tao sa likod ng kalesa. Lumalabas na talagang tumalon si Arhan palabas ng tumatakbong sasakyan dahil hindi niya matanggap na alis siyang mag-isa. Tumakbo siya pabalik sa mansyon na may isang tumatakbo sa isipan dahil napagtanto niyang hindi niya kayang iwanan ang kanyang mga magulang sa kamay ng kalaban. Sa kanyang desperasyon, sinabi niya sa sarili na kahit ang sinasabing walang kapantay na puwersa ay isa pa ring tao. At naalala niyang ginugol niya ang nakaraang buwan sa maingat na paghahanda ng isang nakamamatay na lason. Naisip niya na kung matatamaan niya lang ang lalaki ng isang nakalalasong palaso mula sa kanyang crossbow, mapapabagsak niya ito agad at mapoprotektahan ang kanyang pamilya. Pero pagbalik niya sa mansyon, nanigas siya sa kinatatayuan niya dahil sa isang nakakakilabot na tanawin, nanlaki ang mga mata niya sa matinding takot at kawalan ng paniniwala. Ang naputol na beep-beep ng kanyang ama ay literal na nakasabit sa isang banner sa kisam na parang isang baluktot na tropeo. Mas malala pa rito, ang ina Swordmaster ay nakatayo mismo sa ibabaw ng walang buhay na katawan ng kanyang ina, walang pakialam na tinawag na isang malaking katangahan ang kanilang huling paglaban. Lumingon ang pumatay kay Arhan at nang aasar na nagtanong kung bumalik ba talaga siya para mamatay, sabay sabi sa malamig na tono na kinaawaan na niya ito kanina. Gayunpaman, pinili pa rin ng bata na bumalik. Nang makita ang katawan ng kanyang ina, napabulyaw ng malakas si Arhan habang kinakain ng purong sakit at galit ang buong kaluluwa niya. Sa sobrang galit, sumigaw siyang papatayin niya ang lalaki at hiniling na mamatay ito, pero bago pa man niya makalabit ang gatilyo ng kanyang crossbow, isang matinding kilabot ang bumalot sa kanyang katawan. Naramdaman niya ang malinaw na pakiramdam ng pagkaputol ng sarili niyang ulo,
at kahit walang gumalaw sa kanya, ang matinding psikolohikal na takot ay nagpabitaw sa kanyang sandata at napaluhod na lang siya. Ang plano niyang paglason, na tanging pag-asa niya, ay tuluyang pumalpak bago pa man magsimula. Tinignan ng Swordmaster ang nanginginig na bata at napansing hindi pa ito umaabot ng 18 anyos. Nagdesisyon siyang buhayin ito muli, sinabihan si Arhan na ituring ang sarili na napakaswerte at hayaang lunurin siya ng sariling pagdurusa. Binalaan niya ito na hindi dapat mag-iwan ng kahit na anong bakas ng pangalang karavan sa lupain ito, at nag-iwan ng huling banta na kung susubukan ni Arhan na ipagpatuloy ang kanilang lahi, hahanapin niya ito at tatapusin. Sa huling banta na yon, kalmadong naglakad palayo ang pumatay at iniwan si Arhan na mag-isa sa piling ng mga bangkay ng kanyang mga magulang. Sa lubos na pagkatalo, nakatitig na lang si Arhan sa lupa sa walang magawang katahimikan at saka gumapang palapit sa katawan ng kanyang ina habang nilalamon ng matinding bigat ng kanyang kahinaan. Niyakap niya ito ng mahigpit habang humihikbi ng walang tigil. Napagtanto na ang desperadong pagtatangka niya ng paghihiganti ay talagang nawala ng saysay at tuluyang pumalpak. Sa mismong sandaling iyon, naniwala siya na nawala na ang lahat sa kanya. Ngunit iyon lang ang akala niya hanggang 1 taon ang lumipas, isang kakaibang liwanag ang nag-umpisang magningning mula sa espada ng kanilang pamilya. Isang malakas na boses ang biglang umalingaw sa gumuhong mansyon, ginulat si Arhan nang utusan siyang magpakita ng respeto. Pagkatapos ay isang malaking pagsabog ng nakakasilaw na liwanag ang sumiklab mula sa larawan ng tagapagtatag ng pamilya na si Liam Caravan. At ang mismong espiritu ni Liam ay lumabas mula sa liwanag upang tawagin ang gulat na bata bilang kanyang tunay na tagapagmana. 1 buong taon ang lumipas sa buhay ng bata, ginugol ni Arhan ang bawat araw ng taong iyon para paghandaan ang kanyang matinding paghihiganti matapos ilibing ang kanyang pamilya at mga kaibigan. Ang puntirya niya ay ang lalaking itinuturing na pinakamakapangyarihang tao sa buong lupain. Isang lalaking dapat sana ay tagapag-alaga ng kapayapaan sa kaharian, sinasamba na parang isang marangal na tagapagtanggol, at kilala kahit sa mga maalamat na Swordmaster bilang isang superhuman na talento. Matapos ang 1 buong taon ng pagtatanong at malalim na pananaliksik, tuluyan nang natuklasan ni Arhan ang tunay na pangalan ng pumatay sa pamilya niya, na lumabas na si Carlos, ang master ng 1-0 espada, ang mismong lalaki na kumuha ng lahat sa kanya. Sa buong taong ito, nabaon si Arhan sa mga katanungan, desperadong sinusubukang intindihin kung bakit tinarget at inubos ang kanyang pamilya, at kung sino ang nagmamanipula sa likod ng mga pangyayari. Naghukay sa mga makasaysayang pananaliksik upang alamin kung anong sikreto ang maaaring nakatago sa pangalang karavan. Ngunit sa gitna ng lahat ng kalituhan, ang tanging bagay na naging malinaw ay ang pinanghahawakan niya ng mahigpit habang nakatingin sa mga puntod ng kanyang mga mahal sa buhay. Alam niyang hindi maiiwasan ang huling laban. Alam ni Arhan na ang mga taong nawala sa kanya ay hindi na kailanman babalik, at habang tuluyan na siyang hihilahin pababa ng matinding kawalan ng pag-asa, isang biglaang himala ng liwanag ang literal na sumabog mismo mula sa larawan ng kanyang ninuno. Nagsimula na niyang seryosong kwestiyonin ang kanyang katinuan, at tapat na nag-isip kung ang lahat ng hindi nasasagot na misteryong ito ang tuluyang nagtulak sa kanya sa kabaliwan. Pero pagkatapos, isang literal na espada mula sa painting ang lumitaw na lang bigla habang naglalabas ng napakalakas na aura at isang nagliliwanag na figura ang kalmadong lumabas mismo mula sa larawan. Ito pala ang espiritu ng kanyang dakilang ninuno, si Liam Caravan, na agad pinagalitan ang kawawang lalaki dahil sa kawalan niya ng respeto bago ipakilala ang sarili bilang opisyal na tagapagtatag ng Sambahayang Caravan. Tahimik lang si Arhan at nakatayong gulat ng mapagtanto na ang maalamat na ninuno na palagi niyang binabaliwala bilang isang gawa-gawang kwentong pambata ay nakatayo ngayon mismo sa harapan niya ng personal. Ginawa niya ang lahat para intindihin ang buong sitwasyon dahil alam niyang ang matinding trauma ay kayang maglaro sa isip at magdulot ng malalang guni-guni, kaya desperado niyang nilalabanan ang takot at pagdududa na nabubuo sa kanyang dibdib. Pero sa kabila ng lahat ng kanyang malalim na pagdududa, hindi niya talaga pwedeng baliwalain ang nakababaliw at malakas na presensya na nag-uumapaw mismo sa kanyang harapan. Kalmadong pinag-aralan ng espiritu ni Liam ang kanyang bagong tagapagmana at agad naramdaman ang matinding panginginig sa pag-isip ng binata. Kaya nagdesisyon siyang hamunin ito sa pamamagitan ng direktang pagtatanong kung natatakot ba siyang mabaliw o kung sadyang nagulat lang siya na ang ninunong binaliwala niya bilang gawa-gawa lang ay totoo pala ng 100%. Maingat na nagtanong si Arhan kung ang espiritong ito ay ang tunay na tagapagtatag ng pamilyang Caravan, na nangangahulugang siya ang mismong Liam Caravan na naging pinakamalakas na Swordmaster sa kasaysayan. Pagkatapos ay tuluyan na niyang ibinuhos ang nakabaon niyang sakit at iginiit na malaman kung bakit ngayon lang nagdesisyong magpakita ang itinuturing na dakilang bayani. Ang kanyang matinding kalungkutan ay mabilis na naging isang desperadong pag-iyak habang literal siyang sumisigaw sa kanyang ninuno dahil sa paghihintay hanggang sa tuluyan ng masira ang lahat ng kanilang minamahal.
Pero, hindi man lang nagulat si Liam sa pag-iyak niya at kalmadong inekis ang mga braso para ipaliwanag na pinagmamasdan niya talaga si Arhan nitong nakaraang taon para subukan ang tunay nitong tapang, lalo na dahil ang paghihiganti ay may kapalit kung saan dapat isuko ng isang tao ang lahat. Binanggit ni Liam na nasaksihan niya ang malupit na pagsasanay na hindi tumigil kahit sa gitna ng matinding pagdurusa, at personal niyang nakumpirma na hindi kailanman binaba ni Arhan ang kanyang espada kahit isang araw, at ang pinakamahalaga, hindi man lang humina kahit konti ang kanyang maalab na pagnanasang maghiganti. Nang opisyal nang matapos ang pagsubok, sinagot na ni Liam ang malaking tanong kung bakit pinili niya ang mismong oras na ito. Sabay sabi na ito ay simpleng dahil ang purong puot sa mga mata ni Arhan ay umabot na sa tamang lalim na kailangan makita ni Liam. Kalmado rin niyang inamin na ang sarili niyang maalamat na pasensya ay umabot na rin sa limitasyon dahil ang nag-aalab na pagnanais na burahin ang taong sumira sa buong pamilya at lupain nila ay hindi na kayang pigilan. At ang aura niya ay biglang naging sobrang mapanganib nang ilabas niya ang kanyang matinding galit. Pagkatapos ay pinaalalahanan niya si Arhan sa pangunahing batas ng mundong ito, na tanging isang tunay na Swordmaster lang ang kayang pumatay sa kapwa niya Swordmaster. Kinilala niya ang matigas na ulong pagpupursige, habang alam niyang naiintindihan na ng bata ang pangunahing prinsipyong ito, pero bulag pa ring sumusumpa na maghihiganti. Pero pagkatapos ay binigyan niya ito ng isang malaking sampal ng katotohanan at sinabing kahit gaano pa katagal mag-training si Arhan mag-isa, kahit ubusin niya ang buong buhay niya sa pag-ensayo, hindi niya kailanman masasaktan ang kanyang puntirya. Ipinaliwanag ni Liam na ang isang Swordmaster ay isang sagradong anomalya, na ang mga kasanayan ay lampas sa limitasyon ng normal na talino ng tao, at ang mahigpit nilang kalaban na si Carlos ay higit pa sa level na iyon bilang isang napakalakas na raid boss na madaling nangunguna sa iba pang mga Swordmaster. Inamin ni Liam na kahit noong panahon niya, na puno ng walang katapusang digmaan at hidwaan, ang mga mandirigmang kasing husay ni Carlos ay sobrang bihira. At ang masakit na katotohanan ay mas naging malinaw ng direktang sinabi ni Liam na walang kahit sinong nabubuhay sa kasalukuyang henerasyon ang may kakayahang pumatay kay Carlos, na palakas lang ng palakas sa paglipas ng panahon. Nang marinig ang nakapanlulumong balitang ito, tuluyang natahimik si Arhan at nakaramdam ng labis na pagkasira. Nagtataka siya sa matinding kawalan ng pag-asa kung kailangan niya lang bang tumayo parang isang nisi at panoorin ang lalaking kumuha ng lahat sa kanya na ipagdiwang bilang isang literal na bayani. At ang matinding bigat ng sarili niyang kahinaan ay muling bumalot sa kanya. Pero agad na itinuro ni Liam ang isang bagong landas at inihayag na magiging lubos na magkaiba na ang mga bagay ngayon dahil tutulungan niya si Arhan na maging isang mas malakas na patalim. Nangako siyang gagabayan ito para bilang isang lehitimong miyembro ng pamilyang Caravan, maibibigay niya na ang hustisya laban sa pumatay sa kanila. Pagkatapos ay ibinunyag niya na mayroon lang isang partikular na paraan para tunay na makamit ito ng mga Caravan. At sa isang medyo kakaibang ngiti, binigyan niya si Arhan ng isang nakakagulat na utos na literal na kainin ang kanyang espada at lulunin ang mismong bakal at dugo ng patalim. Naiwang gulat na gulat si Arhan dahil sa utos na ito na tila imposible. Lumipat ang eksena sa kasalukuyan, at sa loob ng malaking mansyon, isang nakatagong workshop na puno ng mga sandata ang nagliliyab sa init. Sa loob, ginamit ni Arhan ang pugon para ilagay ang espada direkta sa apoy, pinapainit ito hanggang sa maging kulay pula sa init. Pagkatapos ay sinimulang ibunyag ni Liam ang pinakamalaking sikreto ng kanilang pamilya, na ang pamilya nila ay magkahalong tao at dwarf. Ipinapaliwanag na ang buong dugong dwarf ng pamilya ay nagmula sa kanya ng personal, dahil siya mismo ay isang half-dwarf. Ipinaliwanag niyang kahit walang pisikal na senyales ang makikita sa kanila, ang nakatago nilang dugong dwarf ay nagbibigay sa kanila ng espesyal na abilidad. Ang kakaibang kapangyarihan ng pamilya Caravan ay ang abilidad na kumain ng mga espada, at higupin ang mga alaala at kakayahan ng mga taong gumamit ng mga ito. At ang kakaibang manang ito ang tunay na sikreto sa kung paano nakabuo ang pamilya nila ng mga maalamat na Swordmaster sa maraming henerasyon. Ang pagkain ng mga espada ang mismong pinagmulan ng lahat ng maalamat na kapangyarihan na taglay ng kanilang lahi. Nakita ni Arhan na ang buong ideya ng pagkain ng mga espada para maging malakas ay sobrang kakatwa at hirap siyang intindihin ang lahat ng ito. Pero kahit mukhang nakakabaliw ang paliwanag at lalo lang nagpapagulo sa kanyang isipan, pinanghawakan pa rin niya ang espada dahil pakiramdam niya ay wala na siyang ibang pagpipilian. Nagdesisyon siyang wala ng oras para mag-alinlangan at taglay ang bagong determinasyon. Tiningnan niya ng diretsyo sa mga mata ang kanyang ninuno at nagtanong kung paano ito kakainin. Ang pamamaraan ni Liam ay malupit na direkta, kailangan niyang painitin ang patalim hanggang sa lumambot ito at pagkatapos ay lulunin ito. Tinanggap ni Arhan ang nakakatakot na utos na ito nang may malalim at matibay na determinasyon. Ang pulang-pula at mainit na patalim ay ilang pulgada na lang mula sa kanyang mukha, at mababaka sa kanyang mga mata ang magkahalong takot at tapang. Sandali siyang napaisip kung ito ba ay isa lamang masamang panaginip o isang uri ng panlilinlang, pero alam niyang kailangan niyang kunin ang pagkakataong ito.
Ang bahagyang pag-asa ng paghihiganti ang nagbigay sa kanya ng tapang na kailangan niya, at ang kanyang desperasyon ay nangibabaw sa kanyang takot. Sa isang malakas na sigaw, idineklara niyang gagawin niya ito, pagkatapos ay inilapit niya ang natutunaw na patalim sa kanyang mga labi, kinagat ang dulo gamit ang kanyang mga ngipin, at pinutol ito sa isang dalaw. Nabulunan siya habang pinupunit ng nagbabagang bakal ang kanyang lalamunan pababa, at ang buong katawan niya ay nanginig sa matinding pagdurusa. Pinalilibutan ng nagliliyab na aura, napasigaw siya ng malakas mula sa kaibuturan habang bumabaha ang kapangyarihan ng espada sa kanya, at isang nakakasilaw na liwanag ang sumabog mula sa kanyang katawan. Ang natitirang bahagi ng espada ni Liam ay nahulog sa lapag, at bumagsak si Arhan habang hawak ang kanyang lalamunan, habang pinipilit ng matitigas na piraso na dumaan sa kanya na may masidhing sakit, at nanginig siya sa sahig. Hindi makahinga dahil sa hindi matiis na hapdi. Kabila ng sakit, hinding-hindi niya malilimutan ang malupit na massacre sa buong lupain ng Caravan, lalo na ang pagkamatay ng kanyang mga magulang. Handa siyang tiisin ang ritual ng nagliliyab na espada, kahit kapalit pa ito ng buhay niya dahil gusto niyang maging swordmaster at maghiganti. Kinabukasan, ang sikat ng araw ay payapang tumama sa mansyon ng Caravan, na lubos na kabaligtaran ng kadiliman sa loob. Biglang napabangon si Arhan sabay sigaw. Sobra pa ring totoo ang alaala ng literal na kainin niya ang espada ng kanyang ninuno. At ramdam niya ang hapdi sa kanyang dibdib. Humihabol ng hininga na pagtanto niya na buhay pa siya. Sinuri niya ang kanyang katawan ng litong-lito kahit tandang-tanda niya ng buo ang matinding sakit. Wala man lang kahit anong dalo sa kanya. Nakakabaliw ang lahat ng iyon, kaya muntik na niyang makumbinsi ang sarili na isa lang iyong masamang panaginip. Pero nakita niya ang hawakan ng espada na nakahiga lang sa sahig. Talagang nangyari ito. Biglang sumulpot ang espiritu ni Liam sa harapan niya at pinuri ang baliw na tibay ng pag-isip ni Arhan. Binanggit din niya na noon, maraming direktang kadugo nila ang hindi kinaya ang hapdi ng pagkain ng sandata at sumuko na lang. Ngayong nakapasa na talaga si Arhan sa pagsubok, kinumpirma ni Liam na ang lahat ng mga pambihirang kwentong sinabi sa kanya ng kanyang ama tungkol sa pamilyang Caravan ay pawang totoo. Tori, nakatitig lang si Arhan sa kanya. Panghuli ay naniniwala na siya ng 100% na totoo ang multong ninunong ito at hindi lang guni-guni. Tinatanggap ang kanyang bagong realidad, magalang na lumuhod si Arhan para formal na ipakilala ang sarili sa nagtatag ng kanyang sambahayan. Tumawa lang ng malakas si Liam at sinabihan ang kanyang batang tagapagmana na itigil ang pagiging formal at tawagin na lang siyang master. Hindi na nakipagtalo si Arhan at agad na tinanggap ang kanyang bagong guro. Sabik na pumunta sa magandang parte, nagtanong si Arhan kung matagumpay ba niyang nahigop ang baliw na kapangyarihan ng kanyang master. Inaalala ang pangako na ang pagkain ng mga espada ay magpapalakas sa kanya. Pero inamin niyang medyo naguguluhan siya. Kahit nakaligtas siya sa nakakakilabot na tagpong iyon, wala siyang naramdamang pagbabago. Nailang na tumikhim si Liam at inamin na may kaunting problema. Ipinaliwanag niya na ang problema ay hindi ang espada, kundi si Arhan mismo. Sa sobrang pagkalito, tinanong ni Arhan kung ano ang ibig sabihin niyan. Ipinaliwanag ni Liam na ang orihinal na plano ay kainin ni Arhan ang espada at agad na maging isang ganap na swordmaster. Ngunit dahil numipis na ang dugo ng Caravan sa paglipas ng mga henerasyon, malaki ang naging epekto nito sa kakayahan ni Arhan na tunawin ang kapangyarihan ng espada. Diretsahang sinabi ni Liam ang masamang balita, na sa kasalukuyang kalagayan ni Arhan ay imposibleng matunaw niya ang isang sandatang kasing taas ng antas ng espada ni Liam. Upang patunayan ito, isang umiikot na asul na enerhiya ang umilaw sa mismong dibdib ni Arhan, na nagpapakita ng hindi pa natutunaw na kapangyarihang nananatili lang doon. Isa itong napakalaking balakid, ngunit imbes na magalit ay nanatiling kalmado si Arhan. Naisip niyang kung iyon ang sinasabi ng kanyang master, siguradong totoo iyon. Nang marinig ang tugon na iyon, talagang nagulat si Liam sa pagiging kalmado ng bata. Ipinaliwanag ni Arhan na alam na niyang mahina ang kanyang katawan. Kaya kahit medyo nakakadismaya, hindi na ito nakakagulat para sa kanya. Pagkatapos, sa pag-isip ng positibo, ipinaalala niyang sinabi ni Liam na imposible lang ito sa ngayon, na ibig sabihin ay magiging posible rin ito sa hinaharap. Dala ng matinding determinasyon, naisip ni Arhan na kailangan lang niyang magsimula sa isang espadang pang-beginner na kaya niyang hawakan at unti-unting magpalakas. Ngumiti ng malawak si Liam, labis na humanga sa talas ng pag-isip ng bata. Pinuri niya si Arhan dahil taglay na nito ang instincts ng isang tunay na master. Bilang panimula, sinabi ni Liam na mas luma at bugbog na ang espada, mas madali itong tunawin. Kaya dinala ni Liam si Arhan sa isang malawak at abandonadong lupain na puno ng kinakalawang na bakal at sirang sandata mula sa mga lumang labanan na nagsisilbing pinakamagandang lugar para makahanap ng mahinang sandata. Nakatayo sa harap ng malaking basurahan ng mga sandata, nangako si Liam na tutulungan siyang pumili ng panimulang espada para sa kanyang pagsasanay. Habang nakatingin sa nakapanlulumong tanawin, nagbiro siya na siguradong magugustuhan ng isang dark mage ang lugar na yon. Nilinaw ito ni Arhan, at ipinaliwanag na isa lang itong tambakan kung saan tinatapon ng mga tao ang mga walang kwentang bakal at sirang kagamitan.
Ngunit siniguro niya sa kanyang master na walang mas magandang lugar para hanapin ang kailangan nila, at sumang-ayon si Liam na isa itong magandang simula. Agad na nagbalik ang mga lumang alaala ni Liam dahil sa tanawin. Naalala niyang nagsimula rin siya sa ganitong paraan sa pamamagitan ng pagkain ng kung ano-anong espada sa mga madugong labanan. Naalala niya ang paglunok sa mga sandata ng mga namatay na sundalo, mga palakol na basang-basa ng dugo, at mga basag na sibat para lang lumakas at mabuhay. Ang malaking tambakang ito ay nagpapaalala sa kanya ng mga malupit na araw na yon. Nagsimula siyang magnilay-nilay tungkol sa kanyang nakaraan na puno ng walang katapusang digmaan, kung saan desperadong lumalaban ang mga tao para lang manatiling buhay. Nagbahagi siya ng malalim na karunungan tungkol sa digmaan, na nagsasabing karamihan sa mga buhay ay nagwawakas ng walang iniiwang bakas. Ngunit may ilang nag-iwan ng maningning na liwanag. Habang sinasabi iyon ni Liam, isang mahinang liwanag ang nagsimulang kumislap mula sa ilalim ng mga guho. Agad na tumalas ang kanyang paningin habang inihahayag na nahanap na niya ito. Itinuro niya ito diretso sa mga nasira, at ginabayan ang kanyang batang tagapagmana patungo sa target. Lumabas na isa itong luma at halos basag na espadang pansanay. Tiningnan ito ni Liam at idineklara na ito ang ikalawang espadang dapat kainin ni Arhan. Dahil dito, isang buong buwan ang lumipas nang biglang dumating ang isang grupo ng mga magnanakaw sa mansyon ng Caravan dahil narinig nilang abandonado na ang buong nayon. Nang pumasok sila ng may labis na pag-iingat, kinakabahang nagtaka ang isa sa kanila kung ginagamit ba ng isang nakakatakot na dark mage ang lugar para sa masasagwang eksperimento. Agad na binaliwala ng leader ang ideya at sinabing kung may nakatirang ang dark mage rito, kanina pa sana sila patay paghakbang pa lang nila sa loob. Sa halip, inakala nilang abandonadong tahanan lang ito ng isang bumagsak na maharlika, at kahit naganap itong walang laman, taglay pa rin ng lugar ang amoy ng lumang yaman na nagbigay ng labis na pananabik sa mga magnanakaw. Dalawa sa mga miyembro ng grupo ang nagdiwang sa kanilang swerte, at naisip na dahil walang ibang tao, magiging napakadali lang ng trabahong ito. Pagkatapos ay biglang natigilan ang isa sa kanila dahil parang may mali, nang makita niya ang isang aparador at agad na inakalang may nakatira ritong anak na babae ng isang maharlika. Kumuha siya ng bagong labang damit na nagpatunay sa grupo na may nakatira pa nga sa bahay, at inamoy niya ito na may nakakakilabot ng ngiti. Habang palakas ng palakas ang kanilang mga boses, at hinihingi nilang makita ang litrato ng binibini ng bahay, biglang tumahimik ang paligid. Isang kalmado ngunit otoritatibong boses ang umalinggaw sa pasilyo at inutusan silang tumigil, at mula sa madilim na pintuan, lumabas ang batang may-ari ng mansyon na si Arhan Caravan. Malamig niyang sinabi sa mga nanghimasok na mahilig sa kalinisan ang kanyang ina, at inutusan niya silang ibaba ang kanilang mga gamit bago alukin sila ng mapayapang pag-uusap. Gulat at hindi makapagsalita ang mga magnanakaw sa kanyang biglaang paglabas, at mabilis nila itong kinilatis, bago umangal ang isa ng may pagkadismaya na isa lang itong bata at hindi babae. Kaswal na nagtanong si Arhan kung naghahanap ba sila ng pagkain o matutuluyan, at pagkatapos ay inalok niyang ituring silang mga bisita kung maayos ang kanilang intensyon. Tinuya lamang ng leader ang alok at sinimulang asarin si Arhan, na sinasabing parang walang common sense ang mga maharlika. Humakbang siya ng may pagbabanta at sinabi kay Arhan na sana ay nanatili na lang siyang nagtatago imbes na lumabas para gumawa ng eksena. Nanatiling nakatayo roon si Arhan nang hindi gumagalaw at ipinikit ang kanyang mga mata, na parang totoong naiinip na sa nakakapagod na pagbabanta ng lalaki. Galit na galit ang leader nang hayagan siyang hindi igalang, at sumigaw habang tinatanong kung gusto na ba talagang mamatay ni Arhan, saka iwinasiwas ang mabigat niyang palakol diretsyo sa ulo ni Arhan. Ngunit nang sandaling iyon, dumilat si Arhan at ang kanyang mga mata ay kumikinang na sa kakaiba at mahinang liwanag. Ang kanyang mga pupil ay naging mga pumipintig na pulang linya, na isang malinaw na palatandaan na tuluyan ng pinakawalan ang bago niyang kapangyarihan. Bago pa man makalapit ang palakol ng leader, itinarak ni Arhan ang kanyang manipis na espada sa tiyan ng lalaki gamit ang isang malinis at eksaktong tira. Habang umaagos ang dugo mula sa bibig ng leader, sa wakas ay napagtanto niya ang kanyang malaki at nakamamatay na pagkakamali. Malamig na sinabi ni Arhan na dapat ay dumaan sa pintuan ang mga bisita ng maayos, at dahil ang mga lalaking ito ay mga hamak na nanghihimasok lamang, kailangan nilang pagbayaran ito. Pagkatapos ay nag-flashback ang eksena sa nakaraan, kung saan nakatayo si Arhan sa harap ng nagliliyab na pugon at naghahanda para sa susunod niyang aralin mula kay Liam. Inihain ng ninuno ang kanyang susunod na pagkain, na lumabas na isang kakaiba at napakanipis na espada. Sinuri ni Arhan ang talim at naisip na hindi ito mukhang isang maayos na espada at mas kamukha pa ng isang ordinaryong karayom. Ipinahayag niya ang kanyang pag-aalala na ang ganoong karupok na sandata ay madaling mababasag, ngunit siniguro sa kanya ng kanyang ninuno na sadyang idinisenyo ito ng ganoon. Ipinaliwanag ni Liam na ang espadang ito ay hindi kailanman ginawa para sa normal na paghiwa o pagdurog, dahil isa itong espesyal na sandata na binuo para sa isang nakamamatay na layunin sa isang labanang patayan.
Ang disenyo nito ay para lang tusukin ang mga masiselang bahagi ng katawan ng kalaban. Idineklara niya na isa itong espada na ginawa lamang para sa pagtusok at pagtatapos ng buhay ng mabilisan gamit ang isang tiyak na tama. Natural na nagtaka si Arhan kung bakit pipiliin ng isang tao na gumamit ng ganitong espada imbes na kumuha na lang ng sibat. Si Liam, taglay ang kanyang laging matalas na pandama, ay agad na nahulaan ang iniisip ni Arhan at inamin na hindi naman mali ang kanyang tanong. Gayunpaman, ipinaliwanag niya na ang mga alaalang nakatago sa loob ng espadang ito ang pinakamahalagang bagay para sa mahina at marupok na katawan ni Arhan. Upang gawing napakalinaw ng usapan, isiniwalat niya ang nakakagulat na katotohanan tungkol sa kasaysayan ng espada. Ang dating nagmamay-ari nito bago ang kanyang kamatayan ay gumamit ng isang sandatang ito para kitlin ang buhay ng higit sa 2,000 kalaban. Ang mas nagpapaigting sa tagumpay nito ay ang katotohanan na ang maalamat na mandirigmang ito ay isang babae na ang katawan ay mas maliit at mas marupok pa kaysa kay Arhan. Sinabihan ni Liam si Arhan na igalang ang sandata dahil sa mga pinagdaanan nito at taglay ang matatag na determinasyon. Lumapit si Arhan sa pugon para kainin ang talim at ang mabigat nitong kasaysayan. Habang pinapainit niya ang espada, binalaan siya ni Liam na kahit magaan ang mismong sandata, ang buhay na nakatago sa loob nito ay napakabigat. Habang kinakain ang espada, binaha si Arhan ng mga alaala ng kanyang hinalinhan, simula sa imahe ng isang nagliliyab na mansyon. Nakita niya ang malaking apoy na sumunog sa lahat upang maging abo, at sa gitna ng apoy ay napansin niya ang isang maliit na batang babae na nagngangalang Mary na halos 10 taong gulang lang at puno ng bendahe at sugat sa pagkasunog. Hindi na makilala ang kanyang mga magulang dahil sa sunog, at nang mapagtanto niyang siya lang ang nakaligtas, tuluyang nasira ang loob ng bata dahil sa labis na kalungkutan. Nakaupo sa kanyang kama, ibinulong niya ang kanyang pinakamalalim na kahilingan, na sana ay namatay na lang din siya kasama ng kanyang pamilya. Naulila at nag-iisa, napunta siya sa isang ampunan kung saan sinasamba ang diyosa ng apoy. Isang ganap na mapaglarong tadhana dahil ang mismong bagay na sumira sa kanyang buhay ay ngayon ay ipinapanalangin sa lugar na dapat sana ay nagbibigay kanlungan sa kanya. Matapos mawala ang lahat dahil sa apoy, natagpuan niya ang sariling nakulong sa isang lugar kung saan palagi itong sinasamba, na nagsisilbing isang masakit at palaging paalala sa sarili niyang mga peklat. Ang buhay sa loob ng ampunan na sumasamba sa apoy ay kakaibang tahimik, ngunit malupit ito sa sarili nitong natatanging paraan. Pinagbubulungan siya ng ibang mga bata tungkol sa kanyang mukhang puno ng peklat at sinasabing dala niya ang sumpa ng diyosa ng apoy. Hindi nila nakikita ang kanyang mga paso bilang resulta ng isang trahedya, kundi bilang isang marka ng parusa mula sa Diyos, kaya siya ay palaging iniiwan at pinahihirapan. Tinatawag siyang halimaw, nakakadiri, at kakilakilabot ng mga taong nasa paligid niya. Sa ilalim ng palaging bigat ng lahat ng puot at kalungkutan na iyon, tuluyan nang nawala ang kanyang kabustuhang mabuhay, at nagsimula siyang humiling ng kamatayan muli. Ang kanyang kawalan ng pag-asa ay patuloy na hindi nagbabago sa araw-araw, hanggang sa isang gabi, ang lahat sa kanyang buhay ay nagbago magpakailanman. Isang gabi, nakita niya ang isang matandang lalaki na nagngangalang Hajel, isang dating pagalagalang kabalyero na nag-ensayo ng kanyang espada sa liwanag ng buwan. Ang kanyang pamamaraan ay pabaya at magaspang, ngunit may isang hindi pa makinis na kagandahan dito na sandaling humila sa kanya mula sa impyernong kinalalagyan niya. Kahit nakaraniwang hindi siya magkakaroon ng lakas ng loob na magsalita sa isang taong may ganoon kasungit na mukha, nakahanap siya ng bagong alab ng katapangan, lumapit sa matandang swordsman, at nagpa siyang magtanong. Tiningnan ni Hajel ang maliit na sugatang batang babae na may malamig at ganap na walang paki na ekspresyon, at sinabi na ang pag-aaral ng swordsmanship ay walang gaanong maitutulong sa kanya sa buhay, lalo na at siya ay isang babae. At binalaan niya na ang isang mabigat na espada na katulad ng sa kanya ay mauwi lamang sa pagsakit sa kanya. Nang subukan niyang itaboy siya, umiyak si Mary at sumumpa na kung matututo siyang lumaban, walang anumang apoy sa mundong ito ang makakatakot muli sa kanya. Ang kanyang desperadong pagpapahayag ay nagpatigil sa matandang swordsman at napilitan siyang pag-isipan ang sitwasyon. Kinalaunan, sa loob ng isang imbakan, ginawa ni Hajel ang kanyang formal na desisyon, naglagay ng isang barel na puno ng mabibigat na espadang pansanay sa harap niya, at binigyan siya ng isang hamon na nagsasabing kung kaya niyang iwasiwas kahit isa man lang sa mga ito, papayag siyang turuan siya. Tahimik na tiningnan ni Mary ang mabibigat na espada. Ngunit imbes na abutin ang isa sa makakapal na espada, naabot niya ang lagpas sa mga ito patungo sa ibang uri ng sandata, na isang manipis at parang karayom na espada. Kinuha niya ito at idineklara na hanggat kaya niyang gumanti ng atake, wala nang ibang mahalaga. At sa isang kamangha-manghang pagpapakita ng layunin, itinuro niya ang talim ng direkta sa lalamunan ng kanyang magiging master, at ipinahayag na magiging anuman ang kailangan niyang maging. Nagtapos ang alaalang iyon. At nang biglang bumalik si Arhan sa kasalukuyan, ginamit niya ang parehong paraan ng pagtusok na iyon sa mga nanghihimasok at idiniin ang manipis na espada ng direkta sa leader ng grupo.
Isang perpektong atake, naganap na ginabayan ng nasipsip na alaala ni Mary, ang nagpabagsak sa malaking lalaki sa sahig, at nakatayo si Arhan sa kanyang unang opisyal na napatay. Habang ang mga natitirang magnanakaw ay nakatingin lang sa gulat at katahimikan. Ang kanilang madaling pagnanakaw ay naging isang ganap na bangungot, at hindi nila maproseso kung paano napabagsak ng isang batang mukhang napakahina ang kanilang leader. Nang makita ang matindi nilang takot, nagpasya si Arhan na wala nang dahilan pa para mag-usap at napagtanto niyang oras na para tapusin ito. Habang nakatingin ng mabuti mula sa dilim, pinagmamasdan ng espiritu ni Liam ang eksena ng may nakakaalam na tingin at naisip na sa nakalipas na buwan. Ang tanging itinuro niya talaga kay Arhan ay ang isang brutal na pagsasanay sa stamina ng katawan, na karaniwang walang katapusang pagtakbo hanggang sa makailang oras ang bata nang hindi tumitigil. Hindi niya talaga naturuan ang bata ng anumang tunay na pag-espada. Kaya ang katotohanan na nagawa ni Arhan ang napaka-perpektong pagtusok na yon ay isang ganap na patunay na totoong nasisipsip niya ang mga alaala at kakayahan ng kinain na espada. Sa pagmamalaki, sinabihan ni Liam ang kanyang tagapagmana na ipakita sa lahat kung ano talaga ang kaya niyang gawin. Habang hawak ang napakanipis na espada ng may panibagong determinasyon, naghanda si Arhan na ipakita sa kanyang ninuno at sa mga natitirang magnanakaw ang kanyang unang tunay na hakbang bilang isang totoong karavan. Inalala niya ang nakakamatay na atake na ginawa niya, na isang napakatumpak na saksak na tumagos ng diretsyo sa baga ng pinuno ng gang at perpektong dumaan sa pagitan ng mga tadyang. Inamin ni Arhan sa sarili niya na bilang isang baguhang walang anumang kasanayan, hindi niya kailanman magagawa ang ganoon katumpak na atake ng mag-isa. At malinaw niyang natanto na ang kanyang tagumpay ay nagmula ng buo sa kapangyarihang nahigop niya mula sa napakanipis na espada. Habang siya ay nakikipaglaban, nagsimulang bumaha sa isipan niya ang mga alaala ni Mary. Ginagabayan nito ang kanyang mga galaw, bumubulong ng payo, at tinutulungan siyang kumilos ng kusa. Sa pamamagitan ng mga alaalang iyon, si Hajel ang naging tahimik na guro ng binata. Salamat sa kanya, natutunan ni Arhan ang tamang paggalaw ng paa, tindig sa pag-espada, ritmo ng labanan, at kahit ang paraan kung paano mabuhay sa malulupit na lagay ng panahon. Ang estilo sa espada ni Hajel ay lubos na hindi pangkaraniwan, ngunit malupit at epektibo, isang bagay na napaunlad ni Mary habang namumuhay sa ilalim ng anino ng kanyang mga takot. Hindi mapigilan ni Arhan na hangaan ang paraan ng pagsasanay sa kanya ni Hajel. Gayunpaman, sa paglipas ng mga taon, dahan-dahang humina ang kalusugan ni Hajel. Kinalaunan, tuluyan na siyang naratay sa kama. Dahil alam niyang paubos na ang kanyang oras, sinabihan niya si Mary na umalis na sa lugar na iyon at hanapin ang sarili niyang landas. Pagkatapos, sa kanyang huling hininga, inihayag niya kung gaano siya nagpapasalamat na nanatili ito sa kanyang tabi hanggang sa dulo, at sa isang iglap, pumanaw na siya. Tumulo ang mga luha sa pisngi ni Mary habang nagpapaalam sa kanyang guro, at hiniling na sanay maging payapa na ito sa huli nitong hantungan. Pagkatapos nito, tinalikuran na niya ang ampunan at humakbang patungo sa hindi tiyak na hinaharap. Hindi nagtagal at nagsimula na siyang tumanggap ng mga mapanganib na trabaho, at kinalaunan, nakilala siya bilang isang mahusay na mersenaryo. Ngunit hindi tulad ng karamihan sa mga mersenaryo, nakikipaglaban si Mary gamit ang isang manipis na espadang parang karayom sa halip na isang ordinaryong patalim. Kung personal lang niya itong gusto o dahil siya ay isang babae, walang sinuman ang nakakaalam. Alinman dito, isa itong napakabihirang sandata para sa isang taong nakikipaglaban sa unahan. Dahil sa kakaibang estilo niya sa pakikipaglaban, nakilala siya sa bansag na Stitching Gilyali. Sa pag-alala sa lahat ng ito, dahan-dahang naglakad si Arhan papunta sa natalong pinuno. Nagmakaawa at humingi ng tawad ang naghihinalong pinuno ng gang para sa buhay niya, ngunit binaliwala ito ni Arhan, pinulot ang kanyang sandata, at nang walang anumang sinasabi. Walang pag-aalinlangang ibinaon ang patalim diretsyo sa lalamunan ng lalaki. Mabilis niya itong hinugot at siniguradong patay na ang lalaki. Habang nakaluhod sa bangkay, kalmado niyang inisip na ito na ang una niyang napaslang. Kahit pa nakapaslang siya ng tao sa unang pagkakataon, pakiramdam niya ay napakalamig niya at walang emosyon, at ang nakikita lamang niya ay ang malupit na katotohanan sa kanyang harapan. Alam din niyang nanalo lamang siya dahil minaliit siya ng husto ng kanyang kalaban, isang pagkakamaling hindi na ulitin ng iba pa. Kaya tumingin siya sa mga natitirang magnanakaw at napaisip kung bakit hindi pa sila sumusugod gayong mas marami sila kaysa sa kanya. Baka sa mga mukha nila ang matinding takot, at lumitaw ang kaluluwa ni Liam sa tabi niya para ipaliwanag na nasisindak lang talaga ang gang. Sinabihan niya si Arhan na ang mga galaw niya ay napakahusay para sa isang baguhan, at iyon mismo ang dahilan kung bakit hindi sila makakilos. Nagbubulungan sila sa isa't isa dala ng takot na ganap na bumabalot sa kanilang pag-isip, at sa ganitong antas ng sindak, nakikita nila si Arhan bilang isang nilalang na mas makapangyarihan kaysa sa totoong estado niya. Sinabi sa kanya ni Liam kung ano na ang naging tingin nila sa kanya, hindi isang bata, kundi isang mamamatay taong may hawak na espada. Tinanggap ang bagong pagkataong ito, humakbang pasulong si Arhan, habang ang malamig niyang mga mata ay nakatitig sa mga takot niyang kalaban, dahil oras na para umatake.
Sinubukan ng isang magnanakaw na mag-ipon ng lakas ng loob at iwinasiwas ang kanyang sandata, habang sumisigaw na papatayin niya ang batang ito, ngunit madaling naiwasan ni Arhan ang sablay na atake nito, at mabilis na umikot. Nang makitang nakabukas ng husto ang depensa ng kalaban, naghanda siyang umatake, habang ang kanyang mga mata ay nagliliyab sa nakakamatay na pagnanasa, at mabilis niyang sinaksak ang leeg ng lalaki sa isang malinis na galaw. Habang bumabagsak ang isa na namang kalaban, umalingaw-ngaw ang boses ni Hagel sa kanyang isipan mula sa mga alaala ni Mary, at lumutang ang kanyang pangunahing aral, na nagpapaalala sa kanya na bilang isang babaeng walang sapat na lakas o tibay, hindi niya kailanman kakayanin ang matagalang laban. Sumigaw pa ang isang magnanakaw at buong lakas na isinaksak ang kanyang sibat, ngunit kaswal lang na nilundag ni Arhan ang malakas ngunit mabagal na ataking ito ng napakadali. Patuloy na umaalingaw sa isip niya ang boses ni Hagel, pinapaalalahanan siyang kailangang matapos ang laban sa una o pangalawang atake, at wala nang iba. Agad na isinabuhay ang aral na ito, nilapitan ni Arhan ang kalaban at diretsong ibinaon ang kanyang patalim sa tagiliran ng magnanakaw. Lumaki ang mga mata ng lalaki sa matinding gulat at sakit nang tumama ang napakanipis na espada, at pagkatapos sa isang huling malakas na pataas na saksak, tuluyang hiniwa ni Arhan ang kanyang kalaban, tulad mismo ng itinuro ni Hagel kay Mary. Naulit sa isip niya ang pangunahing pilosopiya ni Hagel, na sinasabing huwag mag-focus sa mga bagay na wala siya, sa halip ay hasain ang kung ano ang meron siya. Bumalik sa isipan niya ang isa sa mga laban ni Mary laban sa isang grupo ng mga mersenaryo, kung saan walang kahirap-hirap niyang tinapos ang bawat isa sa kanila. Tila siya sumasayaw sa paligid ng labanan taglay ang matinding husay, ginagamit ang paggalaw ng kanyang mga paa at pwesto para lumikha ng pagkakataon na makita ang butas ng kalaban. Mula sa isang posisyon at perpektong kinalkulang direksyon, tumalon siya sa ere at umatake bago pa man makakilos ang mga kalaban. Ang parang karayom niyang patalim ay tumagos ng diretsyo sa ulo ng isang lalaki, habang ang sumunod na atake ay walang kahirap-hirap na tumama sa lalamunan ng isa pang kalaban. Pagbalik sa kasalukuyan, pinapanood ng huling natitirang magnanakaw na may matinding takot ang kanyang mga kasamahan habang napapaslang sila sa isang nakakikilabot na husay. Gayunpaman, sa kasamaang palad niya, hindi kailanman palalagpasin ng binata ang kanyang buhay. Matapos ilibing ang mga bangkay ng mga taong kanyang pinaslang, humarap si Arhan sa kanyang ninuno. Lumitaw si Liam sa harap ng pagod na binata at tinanong kung inisantabi na ba ni Arhan ang kanyang mga pagdududa tungkol sa mga pamamaraan ng pamilyang Caravan. Ipinaliwanag niya na gamit ang natamong lakas mula sa paghigop sa isang espada, sapat na ang lakas ni Arhan para harapin ang maliliit na banta ng mag-isa, at may tiwala niyang sinabi na ang apat na hindi sanay na mga tulisan ay mga kaaway na. Kaya na ngayong harapin ni Arhan ng mag-isa ng walang anumang hirap. Ipinagmalaki niyang ideklara na kapag humaharap sa bingit ng kamatayan ang isang karavan, lalo lamang silang lumalakas mula rito. Sa pagkakataong iyon, lubos na natanto ni Arhan na lahat ng sinabi ng master niya tungkol sa kapangyarihan nila ay 100% totoo. Inalala niya kung paano naging mas maliksi ang kanyang katawan habang tumatagal ang bawat laban, at kung paanong naging mas malinaw ang mga alaala ni Mary. At sa pamamagitan ng paggamit ng mga karanasan ni Mary, naintindihan niya kung ano talaga ang pakiramdam ng tumayo ng mag-isa laban sa buong mundo. Inisip niya kung ang matinding paglakas na nangyari sa gitna ng labanan ay mismong ang kakayahang digestion na sinasabi ni Liam, at seryoso itong kinumpirma ni Liam na nagsabing kapag tungkol sa espada, hinding-hindi siya nagsisinungaling. Pagkatapos ay nagbabala siya kay Arhan na ang hinaharap ay mapupuno ng mga paghihirap na napakasakit kung kaya't gugustuhin na lang niyang mamatay, at lalong lumalim ang babala ng ipangako niya na kumpara sa paparating. Ang laban ngayon ay magiging parang isang napakagandang biyaya. Sa kabila ng nakatatakot na babalang ito, tinanong ni Liam kung handa pa rin ba si Arhan na tahakin ang mahirap na landas na ito. At walang atubiling na ikuyom ni Arhan ang kanyang kamao, at idineklarang tama ang anumang landas kung dadalhin siya nito diretsyo sa lalamunan ni Carlos. Nang may matibay na paninindigan, tinanggap niya ang kanyang kapalaran at ganap ng kinilala si Liam bilang kanyang master. Subalit agad na nasubok ang tiwalang iyon nang matagpuan niya ang sarili sa isang nakapangingilabot na bagong sitwasyon, nakabitin sa gilid ng isang napakatarik na bangin, naghahabol ng hininga at napapaisip kung tama ba talaga ang landas na ito. Ang kanyang bagong pagsasanay ay isang malupit na pag-akyat ng walang gamit sa isang napakalaking bangin, pinipilit siya sa kanyang mga sukdulang limitasyon. Habang gumuho ang mga bato sa kanyang pagkakahawak, nahirapan siyang kumapit at nagsimulang muling humina ang kanyang determinasyon, kaya't kinuwestiyon niya ang mga pamamaraan ng kanyang master. Lumitaw si Liam sa kanyang tabi at pinagsabihan siya dahil hinayaan niyang bumalik kaagad ang pag-aalinlangan pagkatapos ng gayong katapang na deklarasyon. At inamin niya na ang nakaugalian ni Arhan na pagtatanong sa lahat ng bagay ay talagang naging kalakasan nito mula noong bata pa siya, ngunit isa rin itong kaugalian na kakailanganin din nilang ayusin. Gayunpaman, nagpasya siyang sagutin ang tanong na hindi naman isinambit ni Arhan, at sinimulan ang kanyang aral.
Ipinaiwanag niya ang sistema ng ranggo para sa mga mandirigma ng espada, simula sa mga sword beginner, patungo sa mga sanay na sword walker, hanggang sa mga sword runner na siyang tunay na elite sa labanan. At sa itaas nila ay ang mga sword expert na kayang baguhin ng mag-isa ang takbo ng digmaan. Sa itaas ng lahat ng ito ay ang isang huling yugto, na kung saan ang nilalang ay napakamakapangyarihan at sinasamba na parang totoong Diyos, kung saan luluhod ang buong hukbo ng mga kabalyero. At ang pinakamataas na antas na ito ay tinatawag na Sword Master, na makakamit sa pamamagitan ng Heart Sword. Pagkatapos ay tinanong ni Liam si Arhan kung saan siya nabibilang sa mga ranggong ito. Ngumiti si Arhan, alam niyang inaasahan ng kanyang ninuno ang matapang na sagot, ngunit kilalang-kilala niya ang sariling antas, at ipinaliwanag niyang para maging Sword Master, kailangang gumamit ng mana. At para magawa iyon ay kailangan ng isang lalagyan, na isang pangalawang puso na tinatawag na Mana Heart. Dahil hindi pa siya nakabubuo ng Mana Heart, inamin niyang hindi pa siya papasa bilang isang baguhan. Lubos na bumilib si Liam sa pag-unawang ito sa sarili, sabay kumpirma na tama siya at tinawag siyang isang baguhan sa mga baguhan, ipinapaliwanag na ang buong pagsasanay na ito ay sinadya upang dalhin siya sa level ng isang beginner. Lubos na natigilan si Arhan nang malaman na ang pag-akyat na ito sa bangin na naglalagay sa kanya sa bingit ng kamatayan ay isa lang pala paraan para makabuo ng Mana Heart. Sumigaw siya sa matinding hindi paniniwala, galit na tinanong kung bakit kailangan niyang itaya ang sariling buhay para lamang bumuo ng isang napakakaraniwang bagay tulad ng Mana Heart. Gayong kahit sino ngayon ay pwede namang uminom ng potion mula sa alchemist at makukuha na agad ang parehong resulta. Ikinatwiran niyang maaari namang magpa-infuse na lang ng direkta sa isang knight na nasa level ng walker upang gisingin ang kanilang mga pandama at bumuo ng Mana Heart. Iginigiit na kahit ang mga babaeng maharlika na nag-aaral lang ng simpleng self-defense ay madaling nakabubuo ng Mana Heart sa ganitong paraan. Dismayado sa labis na paghihirap, itinanong niya kung bakit nila ito ginagawa sa mahirap, mapanganib at lumang paraan gayong mayroong maayos at mas madaling shortcut sa makabagong panahon. Kalmadong sumang-ayon si Liam na ang pagbuo ng isang simpleng Mana Heart ay hindi mahirap at maayos naman ang mga normal na paraan para sa mga ordinaryong tao. Ngunit ipinaliwanag niya pagkatapos na ang dugong karavan ay nagtataglay ng lakas na kasing tigas ng asero at ang gayong klaseng kapangyarihan ay nangangailangan ng pantay na katatag na lalagyan. Ang isang normal na puso ay hindi magiging sapat para sa isang karavan dahil kaya lamang nitong dalhin ang isang tao hanggang sa karaniwang level ng tao. Para tuluyang maabot ang antas ng isang Sword Master, idiniin niyang kailangan ng karavan ng isang tiyak na bagay, na isang Heart of Steel na sapat ang lakas para bumangga sa buong mundo nang hindi man lang nagkakaroon ng lamat. Inihayag niyang isa lang ang paraan upang bumuo ng ganitong puso, at iyon ay ang walang awang pagtulak sa katawan patungo sa sukdulang hangganan ng kamatayan hanggang sa tuluyan nitong maramdaman ang pangangailangan sa isang Mana Heart at lumikha ng isa ng mag-isa. Napakalupit ng pagsasanay na kahit pa sa mga miyembro ng pamilya ni Liam, kakaunti lamang ang nakatapos nito. Karamihan sa mga tao ay maaaring sumuko o tuluyang mamatay sa proseso, ngunit ang ilan na nanindigan hanggang sa katapusan ay nagiging mga totoong Sword Master. Matapos ipaliwanag ang parehong malupit na proseso at ang nakamamanghang pabuya, tinanong ni Liam si Arhan habang nakabitin kung mas na-motivate na siya kahit papaano. Habang nakakapit si Arhan sa bangin, sumiklab sa kanya ang isang alon ng panibagong determinasyon at may matalim na ngiti, sinabi niyang medyo nadagdagan ang motibasyon niyang ipagpatuloy ang pagpapakahirap. Natuwa sa tapang ng kanyang tagapagmana, ngumiti si Liam at inulit ang kanyang pamilyar na pangako at sinabing pagdating sa espada, hindi siya nagsisinungaling. Sinabi niya kay Arhan na ang Mana Heart na mabubuo niya sa nakababaliw na pagsubok na ito ay magiging naiiba kaysa sa anumang bagay sa buong mundo. Samantala, sa isang malayong lugar sa silangang bayan ng Campbell sa rehiyon ng Verde, nagpapakalat ng mga bali-balita ang mga customer sa isang taberna tungkol sa kinatatakutang kanlurang bayan ng Caravan. Sinabi ng isang lalaki na wala nang nakikitang tao roon sa higit isang taon at tuwiran itong tinawag na isang isinumpang lugar. May kumakalat na tsismis na may isang lubhang mapanganib na nilalang na nakatira roon dahil bawat kriminal na pumasok ay hindi na nakabalik ng buhay. Iba-iba ang hinala, mula sa pag-atake ng mga mababangis na halimaw hanggang sa nakatatakot na mga dark mage. Ngunit pareho lang ang babala, kahit sino pa ang magsalita. Kung hindi mo gustong mamatay, kailangan mong lumayo sa kanlurang nayon. Sa kabilang mesa, tahimik na nakikinig ang isang misteryosong figurang nakabalabal sa mga tsismis sa taberna, at naintriga sa kwento tungkol sa isang bayan na ang pagpasok ay nangangahulugan ng agarang kamatayan. Ibinaba ng lalaking nakabalabal ang kanyang inumin. May suot siyang hood at makikita ang sariwang sugat sa labi niya, malamang na nakuha mula sa isang kamakailang laban, subalit tila walang pakialam sa kanya ang mga babala sa taberna. May desididong mukha na pagpasiyahan ng misteryosong figura na ang nakamamatay na nayong ito mismo ang uri ng peligrosong lugar na kanina pa niya hinahanap.
Pagkatapos ay ibinalik tayo ng kwento sa lahat ng pinagdaanan ni Arhan sa loob ng nakalipas na buwan ng impyernong pagsasanay, tulad ng pagkapit sa mga bangin gamit lamang ang isang kamay. Pagharap sa bawat random na trespasser na pumapasok sa lupain ng karavan sa ilalim ng mahigpit na panuntunan ng kanyang ninuno, at pagpilit sa kanyang katawan na abutin ang hangganan nito araw-araw. Tiniis niya ang matinding pananakit ng kalamnan mula sa pisikal na pagsasanay at pinilit ang sarili na magtulak ng naglalakihang mga bato, kahit pa sa mga araw na ang mismong pag-angat ng sariling kamay ay isang malaking paghihirap. Walang araw siyang lumiban, at ibinuhos niya ang lahat ng kanyang lakas ng loob sa inihandang pagsasanay para sa kanya. Ngayong nakabitin sa bangin ng may pawisang mga daliri, mababaka sa buong kamay niya ang bakas ng bawat hirap na kanyang pinagdaanan. Ganoon lumipas ang isang buong buwan, at inisip niyang kung ang tila walang kwentang pagsasanay na iyon ay sapat na nga ba para bumuo ng mana heart. May kasamang pagkadismaya siyang huminga ng malalim, at inamin sa sarili niyang hindi pa siya matagumpay. Subalit tiningnan niya ang kanyang kamay at napansin na mayroong malinaw na nagbago, at kahit hindi siya naging matagumpay sa pagbuo ng mana heart, alam niyang isang malaking pagbabago ang malinaw na nangyayari sa loob niya, at pinakikita ito ng kanyang pananaw. Nang maalala niya ang nakaraang pakikipaglaban niya sa mga siga, ang pinakamalaking pagbabago ay naging malinaw dahil matinding tumalas ang kanyang pakiramdam. Mas malinaw na ngayon na nasusundan ng kanyang mga mata ang mga paparating na pag-atake, at sa gitna ng matinding labanan, sapat ang talas ng kanyang pakiramdam para madaling makaiwas sa sunod-sunod na atake. Hindi lang ang kanyang paningin at pandinig ang bumuti, dahil ang kanyang kakayahang gumawa ng mabilis na desisyon at manatiling fokus sa labanan ay labis ding umunlad. Nararamdaman at naiilagan na niya ngayon ang mga ataking nagmumula mismo sa kanyang mga blind spot, at ang kanyang pangkalahatang kakayahan sa labanan ay higit na mataas kaysa dati. Napansin niyang sa tuwing hawak niya ang animoy karayom na espada at buong nakatuon ang pansin sa isang punto, sa isang iglap, tila bumabagal ang mundo sa paligid niya parang isang eksena sa pelikula. Kapag inatake niya ang kalaban sa ganitong matinding focus, pakiramdam niya ay huminto ang mismong oras para sa lahat maliban sa kanya. Ang pakiramdam na ito ng pagbagal ng oras ay nagbibigay sa kanya ng sapat na espasyo upang gumalaw at gumanti habang ang kanyang kalaban ay tila nanigas na sa kinatatayuan. Walang kahirap-hirap niyang naiilagan ang mga atake at nilalapitan ang kalaban sa tila nakatigil na oras habang nanlalaki ang mga mata ng kanyang kalaban sa hindi kapani-paniwalang bilis niya. Eksaktong tumatama ang kanyang sandata sa puntirya, at sinusundan ito ng mga nakakamatay na saksak habang nananatiling malamig at kalmado ang kanyang mga mata. Sabay-sabay na natatamaan ang maraming kritikal na bahagi ng katawan at pagkatapos ay babagsak ang kanyang kalaban at agad na mawawalan ng buhay. Nauunawaan ni Arhan na ang tanging pagkakaiba ng dating siya sa kung sino siya ngayon ay nag-ugat sa isang bagay, at iyon ay ang kanyang panibagong ugnayan sa mana. Ang sandatang parang karayom, na nabuo mula sa isang nilamon na espada, ay tahimik na nakahimlay sa lupa pagkatapos ng matinding ensayo. Ang buong lugar ng pagsasanay ay puno ng mga natira sa mga espadang nilamon na ni Arhan, at nakatayo ang mga ito sa lupa na parang mga lapida. Manghang-mangha siya sa katotohanang naabot niya ang ganitong husay sa paglaban, kahit hindi pa siya nakakabuo ng maayos na mana heart o opisyal na nagiging isang sword beginner. Bagamat malaking porsyento nito ay dahil sa nakakabilib na lakas ng karayom, kinikilala rin niya na ang kanyang sariling pag-unlad ay talagang hindi pangkaraniwan. Tinanong ni Arhan kung anong klase ng kapangyarihan ang makukuha niya kapag narating na niya ang susunod na antas. Tinawag ni Liam na disente ang kanyang kasalukuyang mga kakayahan, ngunit sumang-ayon itong ipaliwanag ang mga yugtong naghihintay sa kanya. Ipinaliwanag niya na kapag nakabuo si Arhan ng mana heart at naging isang sword beginner, doon pa lang niya maintindihan ang tunay na lalim ng kapangyarihan, at saka lang niya mapapantayan ang orihinal na nagmamay-ari ng karayom. Ang susunod na hakbang dito ay ang paggamit ng espesyal na daanan na nagmumula sa mana heart upang palakasin ang pisikal na kakayahan na nagtutulak sa isang tao sa level ng mga superhuman na kilala bilang swordwalker. Mahigpit na binalaan siya ni Liam na kahit ito ang susunod na yugto, napakalaki ng agwat ng lakas sa pagitan ng isang beginner at isang swordwalker, at tumango si Arhan para ipakita na naintindihan niya ang panganib. Gamit ang kanyang pinatalas na pakiramdam, tinanong niya ang kanyang master kung tama ang kutob niya sa isang malakas na presensya. Partikular na inalam kung ang misteryosong figura na nakabalabal na kamakailan lang dumating sa teritoryo ay nagmamatsyag sa kanila at isa bang swordwalker. Kinumpirma ni Liam ang pinakakinatatakutan ni Arhan at sinabing ang lalaki ay nasa ibang antas ng lakas na nangangahulugang sa kanyang kasalukuyang estado. Hindi tatagal si Arhan kahit isang segundo laban dito. Sa kabila ng malaking agwat ng kanilang lakas, pinatatag ni Arhan ang kanyang sarili at nagdesisyong manatiling alerto at maghanda sa pinakamasamang pwedeng mangyari. Iminungkahi ni Liam na ang pinakamatalinong hakbang ay iwan agad ang teritoryo at iwasan ang labanang hindi pwedeng maipanalo. Ngunit tahasang tinanggihan ni Arhan ang ideya
at tiningnan ang nawasak at sira-sirang tahanan habang kinikilala ang masakit na estado nito, pero idineklara pa rin niya na ito ang tanging lugar na nagtataglay ng alaala ng lahat, kaya hindi niya ito kailanman iwan. Natahimik si Liam, at sumilay ang isang tipid na ngiti sa kanyang mukha nang makita ang malabakal na determinasyon ng kanyang tagapagmana. Dahil buo na ang kanyang pasya, humarap si Arhan sa paparating na panganib, at hinikayat siya ng kanyang ninuno na magpalakas. Pagkatapos ay binitawan ni Liam ang isang mapait na katotohanan, na sa kahariang ito, tanging ang mga malalakas lang ang nakakakuha ng sabot. At ang simpleng hangarin na protektahan ang lupaing ito ay isang marangyang pangarap na hindi pa niya kaya. Pinayuhan niya si Arhan na gamitin ang bawat pakiramdam niya ngayon, pati na ang kanyang determinasyon, lungkot, at galit, bilang panggatong para makuha ang gusto niya. Sinabi niya sa kanya na kailangan niyang gawing lakas ang bagong pagsubok na ito, patatagin ang kanyang sarili tulad ng isang totoong bakal, at maging sapat ang lakas upang wala nang maglakas loob na pagtawanan siya o hamunin ang kanyang desisyon. Tila sumasagot ng direkta sa mga salita ng kanyang master, nakaharap ni Arhan ang Swordwalker, na ang espada ay kumikinang ng isang mapanganib na asul na aura. Tinutok ng lalaki ang kanyang espada kay Arhan at binalaan siyang huwag na huwag mag-isip na tumakas, at nagbanta na papatayin siya kapag tumalikod siya. Mahigpit na hinawakan ang kanyang rapier, na-realize ni Arhan na ang orihinal niyang plano na magpakilala ng maayos ay tuluyang pumalpak. Paano humantong sa ganito ang lahat? Simula nang unang tumuntong ang lalaking iyon sa lugar, palihim na siyang minamanmanan ni Arhan araw-araw. Sa masusing pag-obserba, agad niyang napansin ang isang kakaiba sa estranghero. May mabuting asal ang lalaki. Kahit na karamihan sa mga bahay sa paligid ay inabandona na, tinrato niya ang bawat isa na parang babalik ang mga may-ari nito anumang oras. Hindi kailanman siya nagnakaw ng anuman, hindi na milit pumasok sa loob, at ginugol ang karamihan sa kanyang mga gabi sa panonood ng paglubog ng araw o sa tahimik na pagdarasal. Matapos makita ang ugaling ito ng paulit-ulit, napagtanto ni Arhan na ang lalaki ay siguradong isang kabalyero. Nang mabanggit niya ang ideyang ito, sumang-ayon si Liam. Base sa gawi at disiplina ng estranghero, siya ay malamang na isang kabalyero, at posibleng umabot na sa antas ng isang swordwalker. Kung sa bagay, bihira ang ganoong klaseng pagpipigil at disiplina sa labas ng pangkat ng mga kabalyero. Dahil dyan, naisip ni Arhan na baka pwede talaga niyang kausapin ang lalaki. Ang mga kabalyero ay kilala sa kanilang dangal at sa kanilang paghahanap ng hustisya. Sang-ayon dito si Liam, ngunit agad siyang binalaan na huwag magkamaling isipin na iisa lang ang dangal at katarungan. Ayon sa kanya, ang dangal ng isang kabalyero ay hindi itinuturing na palaging makatarungan para sa lahat. Karamihan sa mga kabalyero ay sumusunod lamang sa mga utos ng mga nagbabayad sa kanila. Ang katapatan nila ay para sa kanilang mga amo at hindi kinakailangang sa hustisya mismo. Pagkatapos ay ipinagpatuloy niya pa. Sa paningin ni Liam, ginagamit ng maraming kabalyero ang dangal bilang palusot para gumamit ng dahas. Pumatay sila sa ngalan ng tungkulin, nakatanggap ng malalaking pabuya dahil dito, at nagsuot ng mamahaling baluti na nagpapahirap para sa iba na gumanti. Pagkarinig nito, agad na pinagpawisan si Arhan. Samantala, itinuloy ng matanda ang kanyang panenermon. Imbes na basta na lang magtiwala sa kabalyero, dapat siyang husgahan ni Arhan sa pamamagitan ng kanyang sariling obserbasyon at panatilihin ang sapat na antas ng paghihinala. Sa katunayan, iginiit ni Liam na ang paghihinala ay isa sa mga pinakamagandang talento ni Arhan. Sobrang naguluhan ang bata sa sinabing iyon. Nang makita ang kanyang reaksyon, mas ipinaliwanag ito ni Liam. Simula pagkabata, hindi kailanman basta na lang tinanggap ni Arhan ang lahat ng sinabi sa kanya ng kanyang ama. Sa halip, lagi siyang naghanap ng mga sagot mula sa iba't ibang mapagkukunan at sinubukang patunayan ang mga bagay-bagay sa kanyang sarili. Kahit kamakailan lang, kung kailan pwede siyang ganap na mabulag ng kapangyarihang kanyang minana, naghanap pa rin siya ng sarili niyang mga sagot, sa halip na maniwala na lamang sa lahat. Ayon kay Liam, ang mga taong hindi natutong magtanong sa mga bagay-bagay ay hinding-hindi malalampasan ang kanilang sariling mga limitasyon. Ang ganitong pag-ugali ng pagkamausisa at paghihinala ay isa sa mga dahilan kung bakit umabot na si Arhan sa ganitong antas, at ito'y isang bagay na hinding-hindi niya dapat mawala. Matapos marinig iyon, tahimik na sumang-ayon si Arhan at nangakong tatandaan ang mga salita ng kanyang master. Mula sa araw na iyon, hindi na niya kailanman hinayaang tuluyang bumaba ang kanyang depensa sa paligid ng mga estranghero. At matapos mag-isip ng mabuti tungkol sa kabalyero, may na-realize siyang mahalagang bagay. Kung bigla siyang magpapakita, madaling maging kalaban ang lalaki. Kaya imbes na basta na lang lumapit, nagdesisyon si Arhan na makipag-ugnayan ng may matinding pag-ingat. Pagbabalik sa kasalukuyan, sa gitna ng sobrang tensyonadong pagkakaharap na ito, biglang sumagi sa isip niya ang isang alaala ni Mary, ang dating nagmamay-ari ng karayom. Sa panahon niya, ang kakaibang palayaw na si Wing Gillielvi ay nagbigay sa kanya ng malaking kasikatan, at patuloy siyang sinusubukang kunin ng mga kilalang grupo ng mersenaryo. Ngunit ang reputasyon ding ito ang umakit sa mga walang kwentang siga, at mapanlinlang na hamon mula sa mga gustong subukan ang usap-usapan tungkol sa kanya.
Sa paglipas ng panahon, habang tinatalo niya ang bawat humahamon sa kanya, isang mayabang na kaisipan ang tumimo sa kanyang isip, at tunay siyang naniwala na isa na siyang napakalakas na mandirigma. Ngunit ang eksaktong sandali na wumasak sa kanyang pride ay dumating ng mas maaga kaysa inasahan niya. Isang Red Falcon Knight ang lumitaw sa harapan niya at tinawag siya sa paborito nitong palayaw, nilalait ito at sinasabing perpektong bumabagay sa napakahina at manipis na espada. Sa mismong sandaling nakita niya ang nakabaluting kabalyero, tuluyang naglaho ang kakarampot na tiwala niya sa sarili. Sa isang simpleng galaw, hinawakan niya siya at minaliit bilang isang ordinaryo at mababang antas na mersenaryo, at ininsultong kung hindi lang siya isang babae, papatayin na sana siya nito doon din mismo. Ipinaliwanag niyang nabuhay lang siya dahil may mahigpit na panuntunan ang mga Red Falcon Knight laban sa pagpatay ng mga babae at bata. Saka siya nito itinapon sa gilid at sinabihang gugulin ang natitira niyang buhay sa pasasalamat sa kanilang awa. Sa mismong sandali ng ganap na pagkatalo, naramdaman niya sa unang pagkakataon ang pader na namamagitan sa isang simpleng mersenaryong tulad niya at sa isang tunay na kabalyero. Pabalik sa kasalukuyan, naisip ni Arhan na ang kabalyerong sumira sa buhay ni Mary ay malamang na nasa kaparehong level din ng Swordwalker. Napalunok siya ng kaba dahil naiintindihan niyang mas malakas pa kaysa sa kanya ang Mary sa kanyang alaala, pero natalo pa rin ito sa isang kisapmata lamang. Habang mabagal na lumalapit ang Swordwalker, isang matinding pakiramdam ng kamatayan ang bumalot kay Arhan, at mas matindi pa ito kaysa nung nakabitin siya sa bangin noong brutal niyang pagsasanay. Gayunpaman, sa halip na manigas sa takot, mas mabilis at mas malakas na tumibok ang kanyang puso dala ng bagong kapangyarihan, at imbes na panghinaan ng loob, habang lalong lumalapit ang panganib na ikakamatay niya. Lalo namang tumitibay ang kanyang puso. Umiilaw ng malinaw na kulay asul ang kanyang mga mata nang maramdaman niyang umangat na ang antas ng kanyang paningin, at ngayon ay aktual na niyang nakikita at nararamdaman ang mundo ng mga superhuman. Nararamdaman niya ang umaagos na mana mula sa Swordwalker na parang malaking aura, at nakikita niya kung paano nito pinapalakas ang bawat atake at depensa na meron ang lalaki. Sa isang iglap, nakita niya ang sariling agaran at ganap na pagkatalo na nangyayari mismo sa kanyang harapan. Ngunit ngayon ay naintindihan na niya ang malaking agwat sa lakas na meron sa antas ng Swordwalker. Nagsalita sa wakas ang Swordwalker, humihingi ng sagot kung bakit siya minamanmanan, at binanggit ang usap-usapan tungkol sa isang mapanganib na umaatake sa lugar habang naniningil ng maayos na dahilan sa pagmamatsyag. Nagbabala siya na kapag walang sapat na paliwanag, ituturing niyang kalaban doon din mismo si Arhan. Kalmadong ibinigay ni Arhan ang kanyang rason at ipinaliwanag na nagmamasid siya para alamin kung ang lalaki ba ay isang panauhin o isang mananalakay. Sinabihan siya ng kabalyero na maging mas malinaw sa kanyang mga salita. Kaya ipinaliwanag ni Arhan na siya ay pinanganak at lumaki roon, at na noong nakaraang taon, ang kanyang nayon ay nawasak at ang kanyang mga kapitbahay ay nawala habang siya ay wala. Sinabi niya sa Swordwalker na simula noon, maraming kriminal ang umatake sa lugar, inilalagay ang nayon at ang kanyang sariling buhay sa matinding panganib. Maingat na pinipili ang kanyang mga salita, iginiit niyang hinarap niyang mag-isa ang lahat ng mga naunang mananalakay, matalinong itinatago ang mahahalagang detalye ng kanyang kakaibang kakayahang lumamon ng espada. Pagkatapos ay ipinaliwanag niyang lumayo siya dahil ang kapangyarihan ng kabalyero ay sobrang lakas na kahit isang pagkakamali lamang ay katumbas na ng agarang kamatayan. Inilatag niya ang simple niyang dalawang bahaging plano, sinasabing kung ang lalaki ay panauhin, ayain niya itong maging kapitbahay. Ngunit kung ito'y mananalakay, gagawa siya ng bagong plano para mabuhay. Kinuwestiyon ng Swordwalker kung talagang handa na si Arhan na labanan siya, lalo na't halata namang alam nito ang malaking agwat sa kanilang kakayahan. Nanindigan si Arhan at idineklara na ang kanyang mga alaalang nakatali sa lupaing ito ay sobrang halaga para abandonahin. Bahagyang nagbago ang seryosong ekspresyon ng kabalyero, at halatang nagulat ito sa matinding paninindigan ng binatilyo. Kinilala niya ang malalim na koneksyon ni Arhan sa lugar na ito, malumanay na inuulit ang mga salita tungkol sa pagiging mahalaga nitong lugar. Tinitingnan siya ng may bagong pag-unawa, sinabi ng Swordwalker na halatang pinagdaanan ng binatilyo ang matinding paghihirap, at sumang-ayon siya na kung magiging magkapitbahay sila, dapat din siyang maging tapat at diretsahan. Pagkatapos ay sinabihan niya si Arhan na ibaba ang kanyang sandata para makapag-usap sila ng maayos. Biglang umalingaw-ngaw ang boses ni Liam sa isip ni Arhan, na nagpapaalala sa kanya na ang pusong bakal ay mabubuo lamang sa pamamagitan ng patuloy na pagtulak sa sarili sa bingit ng kamatayan. Muling umalingaw-ngaw sa kanyang alaala ang mapanghamong tanong ng kanyang ninuno upang subukin ang kanyang paninindigan. Kaya kahit gusto niya ng kapayapaan, humingi ng tawad si Arhan, ngunit tumanggi siyang ibaba ang kanyang espada. Ipinaliwanag niya na hindi pa niya lubos na mapagkakatiwalaan ang isang kakaibang kabalyero, at talagang kailangan niya ang kanyang sandata para protektahan ang kanyang sarili.
Ipinunto ng Swordwalker ang kawalan ng saysay ng kanyang paninindigan, sinasabing walang laban sa kanya ang maliit na espadang karayom, at binanggit ang sariling problema dahil bilang isang kabalyero. Ang utusang ibaba muna ang sandata sa ganitong paghaharap ay isang malaking insulto sa kanyang propesyon. Naiintindihan ni Arhan ang lohika, ngunit mariing sinabi na hindi rin siya maaaring umatras. Pumasok sa kanyang isip ang alaala nang lumuhod siya sa harap ni Carlos dahil sa matinding takot na nagpapaalala sa mismong sandali ng lubos na pagsuko at taglay ang nagliliyab na mga mata. Ipinahayag niyang sumumpa siyang hindi na muling luluhod sa takot at hindi tatanggapin ang pagkatalo bago pa man magsimula ang laban. Pagsapit ng umaga, magkaharap pa rin ang misteryosong Swordwalker at si Arhan para sa kanilang pinakahihintay na duelo. Tinantiyan ng Walker ang kanyang kalaban at naisip na napakanipis ng katawan ng bata na madali siyang mapagkamalang babae. Ngunit sa kabila ng marupok na pangangatawan, malinaw niyang nakikita ang mga bakas ng matinding pisikal na pagsasanay sa katawan ni Arhan. Nagpatuloy ang kanyang pagsusuri at napansin na ang balanse ng bata ay kahanga-hanga kahit na mahina ang pangangatawan nito. Pero wala talaga siyang tamang pagsasanay sa paghawak ng espada, kundi isang kakaibang estilo na ibinubuhos ang lahat sa unang tira. Dahil naniniwalang baguhan lang ang bata, buong kumpiyansang binaliwala siya ng Walker at nagpa siyang walang anumang seryosong banta rito. Inisip niya na siguro ay naiintindihan din ng bata ang malaking agwat ng lakas nilang dalawa. Gayunpaman, laking gulat niya nang makita ang hindi matitinag na tapang sa mga mata nito. Biglang nakitaan ng lakas ang mga tingin ng binata, kaya mukhang handang-handa na siyang harapin ang imposibleng laban na ito. Dahan-dahang huminga ng malalim ang Swordwalker, at kasabay nito, isang alon ng malakas na asul na aura ang bumalot sa hangin. Inayos niya ang hawak at itinaas ang kanyang espada, at ang kanyang presensya ay lalong bumibigat sa bawat segundo. Ipinapahiwatig nito kay Arhan na kapag hindi siya nagseryoso, mabilis na matatapos ang laban na ito. Pero hindi man lang natinag si Arhan. Pagkatapos, sa isang iglap, naglaho ang Swordwalker sa kanyang pwesto. Sa susunod na sandali, nasa harap na siya ng bata. Gamit ang puwersa ng kanyang pag-atake, tumalon sa hangin ang kabalyero at iniwasiwas pababa ang espada patungo kay Arhan. Sa kabila ng kanyang malaking kalamangan, wala siyang balak na seryosong saktan ang bata. Sa halip, pinuntirya niya ang pulso ni Arhan, nagpaplanong patalsikin ang espada sa kamay nito at tapusin ang laban ng maayos. Sa isip ng kabalyero, matatapos ito sa isang tira lamang, ngunit nang tatama na ang atake, may nakita siyang hindi niya inaasahan. Umalinggaw ang malakas na tunog ng nagkikiskisang bakal, at labag sa inaasahan ng lahat, matagumpay na nasalag ng bata ang atake ng Swordwalker. Lumuwa ang mga mata ng Walker sa matinding gulat dahil hindi siya makapaniwala na isang hindi pa man lang baguhan ang kaswal na sumalag sa kanyang espada. Agad na inayos ni Arhan ang kanyang pwesto pagkatapos ng paghaharap at naramdaman ng Walker ang malakas na pagdaloy ng mana mula sa kanya. Pumapalibot ang mana sa binata sa anyo ng napakalakas na alon na dapat ay imposibleng mangyari sa isang tulad niyang nasa mababang antas pa lang. Hindi makapaniwala ang kabalyero sa kanyang mga mata at napaisip kung sa isang iglap, nakabuo si Arhan ng isang mana heart sa gitna ng laban. Naging tiyak ang kanyang hinala nang maramdaman niya ang malakas na puwersa ng isang kakaibang mana heart na nabubuhay sa loob ng bata, at talagang yanig siya nito. Dapat ay imposibleng masalag ang kanyang espada, kaya inisip niya kung anong klaseng mana heart ang nakagawa nito, at napagtantong hindi ito katulad ng isang normal at nababagong puso. Ang mana heart ni Arhan ay sobrang tigas at siksik tulad ng matalas na kristal, at tahimik itong binigyan ng kabalyero ng angkop na pangalan, isang pusong bakal. Habang humuhupa ang alikabok, hindi pa rin lubos na makapaniwala ang Walker sa nangyari. Pero isang bagay ang malinaw, siguradong may paparating na ganting atake. Humanda siya dahil pakiramdam niya, ang susunod na galaw ng bata ay isang tira kung saan ibubuhos nito ang lahat, pati na ang sariling buhay. Ngunit alam ni Arhan ang totoong dahilan sa likod ng kanyang depensa, at inamin sa sarili na ang pagsalag sa espada ng kabalyero ay hindi dahil sa galing, kundi purong swerte. Nanlamig ang kanyang pawis sa noo, at napagtanto niyang gumana lang ito, dahil walang balak ang kabalyero na totoong saktan siya, at tinarget lang ang kanyang pulso ng may mahinang puwersa. Gamit ang kanyang matalas na pandama, nabasa niya ng perpekto ang direksyon ng atake, at ipinasok ang maninipis niyang espada sa makitid na puwang. Nagtagumpay ng husto ang kanyang sugal, at nasalag niya ang atake sa gitna ng nagliliparang tilamsik ng apoy, pero napakalaki ng kapalit ng tagumpay na yon. Ang puwersa ng pagtama ay para siyang sinalpok ng humaharurot na kariton, at nagitnit ang kanyang mga ngipin, dahil sa sakit na bumabalot sa buo niyang katawan, pakiramdam na parang nadurog ang bawat buto niya. Hinarap niya ang nakakapanghinang agwat ng kanilang lakas, nakasinlawak ng isang batang paslit na nakatayo sa harap ng nakakatakot na halimaw. Gayunpaman, isang tahimik at kontentong ngiti ang bumalatay sa kanyang mukha. Dahil sa kabila ng sakit, nanalo siya sa kanyang sariling paraan, dahil sa wakas ay napukaw na niya ang pusong bakal na matagal na niyang inaasam. Pero, alam niya ang totoo, at naiintindihan niyang kahit may bago siyang lakas, isa pa rin siyang baguhan,
at hinding-hindi aabot ang kanyang tira sa isang napakagaling na kabalyero tulad nito. Dahil alam niyang walang saysay ang direktang pakikipaglaban, nakabuo siya ng isang konklusyon, kailangan niyang gumawa ng sariling daan. Nagpasya siyang gamitin ang kanyang kakaibang pusong bakal at ang kanyang espadang parang karayom para bumuo ng estilo sa pakikipaglaban na wala ang iba, at para gawin yon, gagamitin niya ang masasakit na alaala ng pagkatalo ng ibang tao bilang tuntungan, at ito ay ang mga alaala ni Mary. Inalala niya ang malungkot na araw nang tuluyang bumigay si Mary sa harap ng pader na bakal ng isang swordwalker. Nang harapin niya ang imposibleng limitasyon na iyon, nanginig ang buo niyang katawan sa matinding takot. Ngunit sa mismong sandaling iyon ng kawalan ng pag-asa, bumalik sa kanya ang isang alaala, at iyon ang boses ng kanyang mentor na si Hagel. Sa alaalang iyon, ang may sakit at naghihinalong si Hagel ay nagbahagi ng kanyang mga huling aral at ipinaliwanag na kahit nakikita ng mga ordinaryong swordsman ang isang pader bilang imposibleng lagpasan, ito ay palusot lang ng mga taong walang tapang. Ipinahayag niya na ang mga pader ay ginawa lang para lagpasan, at sinabi sa kanya na ang takot na nararamdaman niya ay ang totoong tadhana ng bawat taong may hawak ng espada. Ibig sabihin ito ay isang hakbang lang patungo sa mas mataas na tagumpay. Umalinggaw ang kanyang boses, sinasabing huwag lilihis ng tingin at tumayo ng tuwid upang harapin ng buong tapang ang kasalukuyan at ang sarili niya. Sa kanyang alaala, hinarap ni Mary ang Red Falcon Knight na kumakatawan sa sarili niyang nakakatakot na pader, at ang paglagpas sa matinding presensya ng kabalyerong iyon ay mukhang imposibleng gawin. Nagpatuloy ang boses ni Hagel, nagbabala sa kanya na siya ay masusugatan, malubhang masasaktan, at paluluhudin ng walang kalaban-laban. Pero nagpatuloy ang kanyang mga salita, na sinasabing kapag hindi siya sumuko at patuloy na matake, siguradong wawasakin ng kanyang espada ang pader na iyon. At pinanghawakan ni Mary ang mga salitang iyon nang may determinasyong kasing tibay ng bakal. Ang mga salita ng kanyang mentor ay nagbigay sa kanya ng matinding lakas, at ang huling payo ay basta maniwala lang siya sa kanyang sarili. Humuho ng bagong tapang mula sa aral na nakuha sa alaala ni Mary, tumayo ng matatag si Arhan, at nagliwanag ang kanyang pusong bakal habang naghahanda siyang wasakin ang sarili niyang pader. Pinapanood ng swordwalker ang lahat ng may matinding interes, at sa totoo lang, nagulat siya sa tapang ng bata. Mas alam niya kaysa sa iba na bawat swordsman na namuhay ng mahirap ay sa huli haharap sa isang pader na hindi nila malagpasan. At para kay Arhan, ang pader na yon ay nandito na, ngayon na mismo. Napakalaki ng agwat sa kanilang lakas, at ang pressure pa lang na nanggagaling sa walker, ay sapat na para paluhurin ang sinuman. Inaasahan niyang tatakbo ang bata. Karaniwan na itong nangyayari kapag may nakaranas ng ganitong matinding puwersa, at napagtantong wala siyang malinaw na pag-asang manalo. Pero hindi umatras si Arhan, kahit isang hakbang lang. Sa halip, itinukod niya ang kanyang mga paa, at tumangging sumuko, patuloy na lumalaban bitbit ang pagiging sutil at lakas ng loob. At dahil doon, nagsimulang magkabitak ang pader sa kanyang harapan. Sa halip na umatras, pinaghahandaan pa niya ang sarili na direktang bumangga rito. Sinasabi sa sarili na kahit mukhang padalos-dalos ito sa paningin ng iba, isa itong pagsubok na kailangan niyang pagdaanan anuman ang mangyari. Hindi rin kailangang maging perpekto ang plano niya. Dahil kahit ang magulo at hindi perpektong plano ay pwede na, basta't may kahit nakakarampot na pag-asang makamit ang kanyang layunin. Kaya ginamit ni Arhan ang kakayahan ng kanyang pamilya, at ibinaling ng buo ang pokus sa kanyang sarili. Sinimulan niyang suriin ng maigi ang kanyang kalaban, pinapanood ang paggalaw ng mga kalamnan nito, binabantayan ang ritmo ng paghinga, at inaalam kung saan susunod na tatama ang espada. Isinantabi niya ang lahat ng walang kwenta, at dahan-dahang gumawa ng posibleng butas para sa kanyang sarili. Paunti-unti, isang malinaw na daan ang nabubuo sa kanyang isipan. At hindi ito ganoon kalaki, pero meron na rin. Isang pagkakataon laban sa isang taong sa totoo lang ay hindi niya kayang labanan. Nakahanap siya ng isang sinag ng pag-asa. Sa puntong iyon, umiti ang kaluluwa ni Liam at sinabing iyan ang tunay na ibig sabihin ng pagiging isang tagapagmana. Patuloy kang lumalaban, hindi ka sumusuko, at ang hindi matitinag na diwang iyon ang tunay na kahulugan ng pagiging isang karavan. Umalinggaw ang boses ng kanyang ninuno sa kanyang isipan, at nagbigay ito kay Arhan ng tapang na ihinto ang pagkatakot sa pagkasira. Kaya ibinuhos niya ang lahat, hinayaang hubugin siya ng pagsubok, at sumigaw si Liam upang ipakita sa mundo ang kapangyarihang ito, ang pagdaloy ng kalooban ng mga karavan. Niyakap ito ni Arhan bilang kanyang lakas at dumiretso ng sugod sa swordwalker. Pero habang siya ay sumusugod, napatigil siya, dahil sa totoo lang, may bahagi pa rin sa kanya na natatakot. Tapos bigla na lang, umapaw ang kanyang isipan ng mga alaala ni Mary, at ang paninindigan at emosyon nito ay tuluyang sumanib sa kanya. Naranasan niya ang nakaraan nito, naramdaman ang hirap ng pagligtas sa sunog na iyon para lang mapagtanto na nagsisimula pa lang ang pagdurusa. Naramdaman niya ang kawalan ng pag-asa noong mga araw na hindi man lang niya kayang tignan ang sarili sa salamin, at ang mga sandaling kahit ang paghinga ay parang napakabigat dalhin. Pero sa paglagpas sa lahat ng sakit na iyon, may nakita siyang isang bagay na totoo.
Naintindihan niyang hindi ang sunog ang totoong kinatatakutan niya, kundi ang sarili niyang kahinaan, at ang ugali niyang laging tinatakasan ang mga bagay. Kaya sa pagyakap sa huling pasya nito na tumayo at lumaban, lubos na nagbigay si Arhan ng lahat, sumugod dala ang isang malakas na saksak, at sa sandaling iyon, nasulyapan niya ang lahat ng nawala sa kanya nang masunog ang kanyang mundo. Ang mga simpleng araw niya, at ang pamilyang kinuha mula sa kanya. Kumuha ng lakas mula sa huling paninindigan nito bilang kanyang bagong sandata, sumugod siya pasulong taglay ang isang matinding saksak. Alam na ang tanging totoong paraan para wasakin ang pader na ito ay ang agarang pagkilos. Ito ay isang determinadong tira na nagmula sa hindi matitinag na kalooban, at dahil tuluyan nang naging isa sa espiritu nito, wala na siyang naramdamang takot sa apoy, sa mundo, o sa imposibleng mga hadlang na nasa kanyang harapan. Kahit pa siya ay bumagsak o hindi talaga manalo sa malaking laban na ito, taglay na niya ngayon ang tapang na harapin ang kanyang tadhana nang hindi man lang natitinag. Naghanda ang Swordwalker para sa atake, at pagkatapos ay direktang sumugod ang dalawang mandirigma sa isa't isa para sa kanilang pangwakas na banggaan. Sa isang iglap, nagbanggaan ang rapier ni Arhan at ang malakas na talim ng Walker, at umalingaw ang isang nakakabinging ingay ng magkiskisan ang dalawang bakal. Agad na naging malinaw ang malaking agwat sa kanilang lakas nang tuluyang mawasak ang rapier ni Arhan sa dose-dosenang piraso, dahilan upang magliparan ng mabilis ang mga basag na piraso sa hangin. Sa kanyang isipan, narinig niya ang kaluluwa ni Mary na direktang kinakausap ang kanyang yumaong mentor na si Hagel. Ipinapaliwanag na sinunod niya ang payo nito, at sa wakas ay lumabas para makita ang totoong mundo. Inaalala ng kanyang isipan ang dalawang natatanging pamana ni Hagel, ang kanyang mga turo at ang espadang karayom na matagal niyang ginamit. Naisip niya kung paano siyang naging malaya tulad nito, nagnanais mamuhay bilang isang lagalag, ngunit naalala niya ang isang malupit na mundong puno ng mga halimaw at mga pader na hindi kayang lagpasan ng tapang lang. Ngunit kahit na ganoon, buong pagmamalaki niyang sinabi kay Hagel na hanggang sa kanyang huling hininga, wala siyang inatrasang anumang pader na humarang sa kanyang landas. Naalala niya ang pangakong magkikita sila sa gitna ng apoy, at isang sulyap niya na tumatakbo patungo sa kanyang guro ang dumaan sa isipan ni Arhan habang nakahanap ng kapayapaan ang kanyang kaluluwa na nagpalaya sa kanya sa lahat ng pasanin. Matapos maramdaman ng lubos ang bawat piraso ng kanyang hindi matitinag na tapang, tinapos ni Arhan ang huling hakbang at ganap na niyang nahigop ang espadang karayom ni Mary. Pagsapit ng gabi, nagising si Arhan sa malamig na lupa, natagpo ang walang malay matapos matalo sa isang matinding laban. Nang mapansin niya ang kapa ng kabalyero na nakabalot sa kanyang katawan, inabot niya para pulutin ang natirang hawakan ng kanyang basag na sandata. Bago pa man siya mabalot ng matinding pag-asa, biglang nagpakita ang espiritu ni Liam upang pagaanin ang kanyang loob. Buong pagmamalaking sinabi na ang kanyang pinakita ay karapat-dapat sa pangalan ng karavan. Bukod dito, ipinaliwanag ng espiritu na ang kanyang pag-aagaw buhay ay may malaking silbi, dahil ang pagtulak sa kanyang katawan sa hangganan nito ang pumilit sa kanya na ganap na sipsipin ang sandata ni Mary. Dahil sa biglaang tagumpay na ito, agad na nakamit ni Arhan ang buong buhay na karanasan sa pakikipaglaban kasama ng matatalas na instinct ng isang mabangis na hayop. Kahit sinubukan ni Arhan na magbiro kung bakit inilihim ito ng kanyang master hanggang ngayon, biglang naputol ang masayang sandaling ito nang lumitaw ang malaking anino ng Swordwalker sa ibabaw nila. Sa halip na magpakita ng galit, malumanay na napansin ng higanteng kabalyero na gising na ang binata, at ipinaliwanag ng may banayad na ngiti na umalis lamang siya saglit para kumuha ng tubig. Kahit na mabilis na gumawa ng depensa si Arhan gamit ang kanyang basag na hawakan, agad na pumagit na si Liam para siguruhin sa kanya na ang nakakatakot na mandirigmang ito ay walang anumang masamang intensyon. Nang maramdaman ang matinding pag-aalinlangan ng binata na ibaba ang kanyang depensa, kusang loob na nag-alok ang kabalyero na ibahagi muna ang kanyang nakaraan upang makuha ang kanyang tiwala at patunayan ang kanyang kapayapaan. Gulat na pinanood ni Arhan ang lalaki habang hinuhubad nito ang kanyang kapa. Naiwang nagtataka ang binata kung ano ba talaga ang ginagawa nito. Matapos ito, formal na nagpakilala ang kabalyero bilang si Fettel, na isinisiwalat na siya ay isang retiradong lagalag na kabalyero na nagdurusa mula sa isang malalang sakit na wala ng lunas. Dahil kinumpirma na ng mga pinakamataas na pari na mayroon na lamang siyang mas mababa sa isang buwan para mabuhay, ipinaliwanag ni Fettel na isa na lamang siyang may sakit na naghahanap ng tahimik na lugar para pumanaw. Sa paglalantad ng lahat ng kanyang kahinaan, ang nag-agaw buhay na kabalyero ay walang ibang hinihiling kundi isang taong makikinig sa kanyang kasaysayan ng may habag. Nang tuluyang mawala ang mabigat na tensyon, sabay na naupo ang dalawa sa tabi ng apoy, kung saan agad napansin ni Arhan na ang maalamat na eskrimador ay labis na utal at mahina sa pagsasalita. Madalas mautal at ulit-ulitin ni Fettel ang kanyang sinasabi habang nag-uusap sila, ngunit ang kanyang alanganing ngiti ay nagpadama sa kanyang kwento ng matinding sinseridad at katapatan.
Sa halip na ituring itong isang kapintasan, nakinig si Arhan ng may malalim na simpatya, habang ikinukwento ni Fettel ang pag-iwan sa kanyang panghabang buhay na samahan ng mga kabalyero, matapos matanggap ang kanyang malalang diagnosis. Idiniin ng retiradong kabalyero na ang kanyang pag-alis ay hindi udyok ng isang dakila o madramang layunin, kundi ng simpleng pagnanais na huwag maging pasanin sa kanyang mga kasamahan sa kanyang mga huling araw. Samantala, masusing pinagmamasdan ng espiritu ni Liam ang kanilang pag-uusap mula sa tabi at napagtantong walang anumang bahid ng kasinungalingan sa mga salita ng lalaki. Kinumpirma ang desisyong ito ng katotohanang aktwal na nararamdaman ni Liam ang madilim na korupsyon na unti-unting lumalamon sa mana heart ni Fettel, isang malagim na proseso na nagtitiyak ng kamatayan kapag tuluyan na itong nilamon. Habang papalapit sa pagtatapos ang kwento, iniabot ni Fettel ang kanyang kamay kay Arhan, at simpleng nagtanong kung sapat na ang kanyang katapatan para magkaroon ng karapatang maging kapitbahay niya sa malungkot na lupaing ito. Tiningnan ni Arhan ang nakaabot na kamay habang maingat na pinag-iisipan ang hiling, at sa huli ay nagdesisyong tumayo at kilalanin kung gaano kahirap ibahagi ang ganoong kasakit na nakaraan. Pagkatapos ay mahigpit niyang kinamayan ang kabalyero, nagpasalamat sa kanyang pagiging tapat, at formal na nagpakilala bilang ang huling natitirang residente ng nakalimutang teritoryong ito. Habang opisyal na tinatanggap ni Arhan ang kanyang bagong kapitbahay na may mainit na ngiti, nakatayo naman si Liam sa tabi na magkahalukit-kit, tahimik na nagbibigay ng kanyang buong pagsang-ayon sa matapang na desisyon ng kanyang tagapagmana. Ang bagong samahang ito ay nagbigay ng matinding kaginhawaan kay Arhan, nang mapagtanto niyang nakahanap siya ng makapangyarihang tagapagtanggol para sa kanyang lupain, dahilan upang masilaw ang kanyang pusong bakal bilang tugon sa pasasalamat ni Fettel. Nang tuluyan ng maayos ang kanilang pamumuhay, nagdesisyon si Liam na oras na para iangat ni Arhan ang level ng kanyang matinding pagsasanay. Sa lihim, alam ng matandang multo na wala nang mas magandang lugar para sa paglaki ng bata, kundi isang malupit na destinasyon na pinaandar ng purong dugo at walang tigil na digmaan. Pagkalipas ng ilang araw, iniwan ng dalawa ang lupain ng karavan para harapin ang mahabang paglalakbay patungo sa isang hindi kilalang teritoryo. Habang naglalakbay ng magkatabi, napansin ni Arhan na ang kanyang ninuno ay lubos na tahimik at malalim ang iniisip, na labis na ipinagtaka ng batang mandirigma dahil sa biglaang pagbabago ng aura nito. Dahil walang kaide-ideya sa grandeng plano, kinulit ni Arhan ang espiritu, umaasang makakakuha ng aktwal na mga aral sa paggamit ng espada matapos maabot ang beginner rank, sa halip na makaladkad patungo sa isang mahiwagang bagong lugar. Ikinatwiran ni Arhan na dahil si Fettel na ang nagbabantay sa mansyon, hindi na problema ang mga random na nanghihimasok. Ngunit agad na ibinasura ni Liam ang simpleng lohikang iyon, sinasabing masyadong ordinaryo ang kanyang pag-isip. Mahigpit na ipinaalala sa kanya ng multo na ang dugong karavan ay kakaiba sa lahat. Para sa isang taong pinagpala ng pusong bakal, ang normal na pagsasanay ay purong basura kumpara sa walang katapusang totoong labanan na nagtutulak sa katawan sa mga sukdulan nito. Iginiit ng ninuno na ang totoong labanan at ang pagkonsumo ng mga bagong espada ang mga pinakamahalagang kailangan para sa pag-unlad ng isang karavan. Nang may nakakatakot na ngiti, ipinangako niyang ang kanilang pupuntahan ay ang perpektong lugar para pasibatin ang antas ng lakas ni Arhan. Nang marinig ito, agad na naintindihan ni Arhan ang sitwasyon, napagtantong papunta sila sa isang nakamamatay na arena kung saan nagtitipon ang mga uhaw sa dugo ng mga halimaw ng labanan. Kalaunan ay nakarating sila sa Forna, na tanyag bilang lungsod ng bakal. Bilang pangunahing sentro ng Iron Kingdom, ganap itong kilala sa malaking industriya ng pagpapanday na nagbibigay ng mga kagamitan sa buong bansa. Ang lungsod ay isang perpektong kanlungan para sa mga sanay na mandirigma at mga naghahanap ng pakikipagsapalaran, kaya binansagan itong banal na lupain ng espada. Gayunpaman, ibinunyag ni Liam na ang malaking kaunlaran ng Forna ay itinayo sa isang bagay na mas malupit pa kaysa sa mga ordinaryong pandayan. Habang itinuturo ang isang malaking koliseo, ipinakilala niya ang sikat na arenang tigmak sa dugo. Isang alon ng pangungulila ang nadama ng matandang multo, na nagsabing bagamat nagbago na ang arena sa paglipas ng panahon, nagdadala pa rin ng matinding bigat ang pangalan nito. Nararamdaman pa rin niya ang pamilyar na init na nagmumula sa mismong estadyum, nagbabalik sa mga alaala ng di mabilang na mga labanang naganap sa loob ng mga pader na yon. Nagmuni-muni siya sa mga mababangis na tunggalian noong panahon niya, mga halimaw laban sa halimaw, mga tao laban sa mababangis na hayop, at mga malupit na labanan ng iba't ibang lahi upang patunayan kung sino ang nakatataas. Ngunit sa lahat ng mga walang awang paligsahang iyon, ang pinakamabangis ay ang mga labanang tunggalian, kung saan ang tanging tunay na gantimpala ay ang pananatiling buhay. Ang mga gladiator na may ganap na magkakaibang pamamaraan ay inihahagis sa ring upang maglaban na parang mga literal na hayop sa putikan. Ang mga patakaran ay napakasimple at malupit dahil ang mananalo ay kukunin ang buhay ng natalo at bawat piraso ng pag-aari nito.
Naalala ni Liam na ang arena noon ay isang lugar ng purong kabaliwan at madugong mga labanan hanggang kamatayan, kung saan ang mga manonood ay ganap na nalalasing sa amoy ng dugo, nagsusugal at sumisigaw habang lalong pinapainit ang gulo sa ibaba. Nang may bakas ng drama, idineklara ni Liam ang kabaliwang ito bilang tunay na mukha ng Forna, isang lungsod na ganap na itinayo sa dugo ng mga gladiator. Napagtanto ni Arhan na kung totoo ang sinasabi ng kanyang master, wala nang mas magandang lugar para palakasin ang kanyang antas ng lakas. Nakikita niya ito hindi lamang bilang isang pagkakataon na humakot ng tunay na karanasan sa pakikipaglaban, kundi bilang isang malaking oportunidad na kainin ang mga sandata ng mga talunang gladiator. Ngunit agad na pinakalma ni Liam ang labis na pananabik na iyon at tinawag ang plano na masyadong mapusok, ipinaalala sa kanya na kung ganoon lang talaga kadali iyon. Sana'y ipinakain na niya kay Arhan ang bawat sandata mula sa basurahan hanggang sa sarili nilang mga pamanang pamilya. Nagbigay siya kay Arhan ng mahigpit na babala na ang walang pag-isip na pagkonsumo ng mga espada ay direktang landas tungo sa ganap na pagkawasak, dahil mabilis siyang mawawala sa mga buhol-buhol na alaala sa loob ng mga ito. Kung hindi siya mag-iingat, mahuhuli siya sa bagyo ng mga nagtutunggali ang alaala, at sa huli ay mawawala ang sarili niyang pagkatao. Pagkatapos ay ibinagsak niya ang isang mahalagang aral para sa paglaki ni Arhan. Isinasaad na hinding-hindi dapat makontrol ng espada ang gumagamit nito, kundi ang gumagamit dapat ang kumokontrol sa espada. Kaya naman, hanggat hindi opisyal na namamaster ni Arhan mismo ang prosesong ito, mahigpit na dapat niyang kainin lamang ang mga partikular na espada na mismong si Liam ang pumili para sa kanya. 3 oras ang lumipas, natagpuan ni Arhan ang kanyang sarili na nakatayo mismo sa organisadong pasukan ng arena, at pagkatapos ay nilinaw ng isang nakangiting receptionist na ang mga baguhan ay kailangang magparehistro bago pumasok sa loob. Ang buong prosesong ito ay nangangahulugan na ang batang mandirigma ay kailangang makakuha ng opisyal na medalya bago makapasok sa pangunahing zone. Napapaligiran ang lubos na nakakatakot at bihasang mga gladiator. Pakiramdam ni Arhan ay ganap siyang nailto sa hindi inaasahang patong na ito ng burokrasya. At bumulong siya sa sarili habang mukhang lito kung ano ba talaga ang ibig sabihin ng medalya. Lumalabas na hindi lang si Arhan ang naguluhan sa bagong setup na ito, dahil maging ang kanyang sinaunang ninuno ay parehong naguluhan sa konsepto. Ngunit binigyan pa rin siya ng isa ng receptionist at pinabalik ang litong binata diretsyo sa pila. Ang mga medalya pala ay ang opisyal na sistema ng pagraranggo sa arena, na nagsisilbing direktang marka ng kasikatan, katayuan, at kabuang lakas pandigma ng isang gladiator. Ang hierarkiya ng uri ay nagsisimula mula sa itaas pababa, na nagtatampok ng mga medalyang itim, puti, at platinum sa pinakamataas na ranggo, pagkatapos ay ginto at pilak, pababa hanggang sa mga pinakamababang antas. Bilang isang ganap na baguhan na walang kahit anong record, natural na natanggap ni Arhan ang pinakamababang ranggo, na isang simpleng tansong medalya. At pagkatapos ay tinitigan niya ang kanyang walang kwentang piraso ng metal na may blankong mga mata, habang napansin naman ni Liam na malinaw na maraming bagay na ang nagbago sa paglipas ng mga taon. Nang pansinin ni Arhan na ang korporasyong setup na ito ay mukhang ibang-iba sa malupit na paglalarawan na ibinigay ni Liam kanina, nagtatanggol na ipinaliwanag ng kanyang master na ang arena ay hindi laging ganito kakalma at kaayos. Naalala niya ang sarili niyang malupit na panahon, kung saan literal na sinuman ay pwedeng ihagis sa ring upang ipaglaban ang kanilang buhay, ibig sabihin, mapawalang laban ng mga iskolar at mga higanting barbaro ay pilit na pinaglalaban. Habang lumalalim ang kanilang paglalakad, nagreklamo si Liam tungkol sa labis na kahangalan ng mga ranggo, at tama ang hinala ni Arhan na ang buong lugar ay ginawang matinding negosyo. Ikinatwiran niyang ang lumang paraan ay sadyang hindi magtatagal dahil ang walang hanggang madugong patayan ay tuluyang ubos sa populasyon ng mga gladiator, at mamatay sa inip ang mga nanonood na manunugal. Nagpasya siyang ang pagpapareha ng mga baguhan sa mga baguhan at ng mga bihasa sa mga bihasa ay mas mainam na diskarte sa negosyo para sa libangan at sakita. Sa pagtingin ng maigi sa schedule ng laban, tinanggap niya na mabuti man o masama, sadyang nagbago na ang panahon. At ubili niyang inamin na dahil sa mga pagbabagong ito, ang arena ay nag-ibang anyo mula sa isang madugong hukay patungo sa isang simbolikong landmark na aktibong humahatak sa mga turista, isang pagbabago na, gaano man nakakadismaya para sa isang purista, ay matagumpay na nagpabago sa Forna bilang isang maunlad na syudad ngayon. Sa pagpapatuloy, ibinanggit ni Liam ang isa pang bagong pagbabago, na isang hindi formal na patakaran sa mga gladiator na karaniwang hindi pinapatay ang natalo. Buong pangungutya niya itong tiningnan, sinasabing habang tiyak na masasaktan pa rin ang mga talunan, ang bagong sibilisadong pamamaraang ito ay ibang-iba sa nakamamatay na mga laban noong kanyang ginintuang panahon. Ngunit nang maabot nila ang bahagi ng akademya, huminto siya sa pagrereklamo at inaming ang bagong sistemang ito ng mga antas ay baka maging swerte para kay Arhan. Ipinaliwanag niyang ang paglaban sa isang taong kalebel niya ay magbibigay sa kanya ng magandang karanasan at magtuturo sa kanya ng ibang bagay mula sa mga nakaraang laban niya na halos ikamatay niya.
Bago ang kanyang unang laban, nagmungkahi si Liam na maglakad-lakad sila sa lokal na pandayan, sinasabing mas maganda ang kalidad doon kumpara sa mga mababang uring kagamitan na nakasanayan ni Arhan. Bigla siyang huminto sa kalagitnaan ng pagsasalita. Naalala na ang kasalukuyang espada ni Arhan ay malapit ng masira at kailangan nilang maghanda ng pampalit. Ngunit bago pa man niya matapos ang iniisip, ang kanyang matalas na pakiramdam ay nahatak patungo sa ibang bagay na malapit. Pagbaling sa kanyang tagapagmana, nagtaka ang matandang espiritu kung ano ba talaga ang kanilang tinitingnan. At si Arhan, na walang alam kung ano ang nakakuha ng atensyon ni Liam, ay bumalik ang tingin sa kanya na puno ng pagkalito. Sinundan ang paningin ng kanyang ninuno, nanlaki ang mga mata ni Arhan nang tuluyan niyang makita kung ano ang labis na ikinahiblood ng kanyang ninuno. Natuklasan niya ang isang mahaba at eleganteng pader na may dose-dosenang kakaiba at maalamat na mga sandata na nakadisplay sa sarili nilang mga lalagyan sa harap nila, at namangha si Arhan sa magagandang yari ng mga sandata. Nakikita ang bawat isa bilang isang obra maestra, at malakas na nagtaka kung bakit napakaraming mga sandata ang nakadisplay na parang mga monumento sa mismong gitna ng kalsada. Nawala sa sariling pag-iisip, nagulat si Arhan nang biglang lumitaw ang isang lalaki sa likod niya, na nagpapakita ng isang matandang ginoo na may suot na monocle, na tumawa at tamang nahulaan na ngayon lang nakita ng binata ang bulwagan ng katanyagan. Lumingon si Arhan upang harapin ang formal at magalang na estranghero, na nagpakilala bilang si Tom, ang manager ng bulwagan, at maya-maya ay buong puso siyang nag-alok na ipaliwanag ang mga nakadisplay. Nabigla sa formal na pagpapakilalang ito, nag-alinlangan sandali si Arhan bago tinanggap ng may pasasalamat ang alok ni Tom. Ipinaliwanag ni Tom na ang mga sandatang nakadisplay ay pagmamay-ari ng mga maalamat na gladiator na nakamit ang kamangha-manghang mga tagumpay sa kasaysayan ng arena. Nilinaw niyang ang mga sandata ay luma at pudpud na nawalan na ng silbi bilang kagamitang pandigma, ngunit pinanatili itong nakadisplay para parangalan ang diwang mandirigma ng mga gumamit nito. Habang tahimik na pinoproseso ni Arhan ang impormasyong ito, nag-alok si Tom na sagutin ang anumang iba pang mga tanong, dagdag pa na ang pagbabahagi ng kasaysayan ng magandang lugar na ito ay isa sa mga maliliit na kaligayahan niya sa buhay. Nang sandaling iyon, inutusan ni Liam ang kanyang tagapagmana na tanungin ang manager kung may paraan ba para makuha ang mga nakadisplay na espada. Nanlaki ang mga mata ni Arhan dahil agad niyang naunawaan ang tunay na layunin ng kanyang ninuno, na walang iba kundi ang kainin ang mga maalamat na espadang ito. Sa mismong oras na inanunsyo ni Liam na nahanap na niya ang hinahanap niya, isang matinding lila na aura ang sumambulat mula sa isa sa mga basag na espada sa display. At idineklara ni Liam na ang partikular na monumentong ito ang susunod na espadang dapat kainin ni Arhan. Sa loob ng opisina, masayang ipinaliwanag ng arena manager na si Tom na mayroon ng tamang paraan para makuha ang mga espada sa bulwagan ng katanyagan. Sinasabing ang mga gladiator na nakapatunay ng kanilang sarili ay opisyal na binibigyan ng karapatang kumuha ng sandata na katumbas ng kulay ng kanilang medalya. Sa madaling salita, sa tuwing tumataas ang ranggo ng medalya ng isang gladiator, maaari silang makakuha ng panibagong sandata. Pagkatapos ay sinabi ni Tom na ang basag na espadang tinatarget ni Arhan ay isang napakahalagang premyo, ngunit para makuha ito, kailangan munang patunayan ni Arhan ang kanyang galing at mapromote pataas hanggang sa silver rank. Habang sumusulong sila, idineklara ng espiritu ni Liam na ang bulwagang ito ay talagang isang literal na kaban ng yaman para sa kanila. Ipinaliwanag niya na bagamat ang mga maalikabok na espadang ito ay mukhang luma at walang silbi sa mga ordinaryong tao, ang mga ito ay kasing halaga ng ginto para sa isang sword devourer na tulad ni Arhan. Ipinahayag niya ang matinding kasiyahan, sabay sabing mayroon na ngayong napakalinaw at simpleng layunin si Arhan, at iyon ay ang lumaban, mabilis na mapromote, at makuha ang mga espadang karapat-dapat kainin. Ngunit pinanghihinayangan niyang imposibleng nakawin na lang ang mga ito ng diretsahan, dahil nalaman na niya na hindi lang isang ordinaryong matanda ang manager. Nang magtanong si Arhan dahil ang nakita lang niya ay isang mabait na matanda, ipinaliwanag ni Liam na ang agwat ng lakas sa pagitan nila ay sadyang napakalaki, kaya hindi pa ito maramdaman ni Arhan. Sa kanya ibinunyag ang nakakagulat na katotohanang natukoy ng kanyang matatalas na pandama. Matapos ipaliwanag na ang manager na si Tom ay isang malakas na sword expert na kayang protektahan ng lubusan ang sarili. Laking gulat ni Arhan nang malamang ang mabait na manager ay isang top-tier fighter na isang hakbang na lang bago maabot ang Swordmaster level. Binaliwala ni Liam ang kanyang pagkagulat at sinabing karaniwan lang daw ito sa mga taong umaabot sa ganoong kalakas na antas, sabay biro na kailangan na nilang kalimutan ang anumang planong magnakaw, na lalong nagpakaba kay Arhan. Habang patuloy silang naglalakad, napansin ni Liam na sa kabila ng lahat ng mga pagbabago sa arena, nanatili pa rin ang isang tradisyon, kung saan tinatakpan ng mga mandirigma ang kanilang mukha para ihiwalay ang kanilang pagkakakilanlan sa labas bilang isang gladiator. Agad na nakita ni Arhan ang malaking pakinabang dito. Napagtanto niya na ang pananatiling hindi nakikilala ay magbibigay daan para makalaban siya ng walang pag-aalinlangan.
At para harapin ang mga kalaban bilang isang gladiator habang malaya sa anumang pasanin sa tunay na mundo na maaaring pumigil sa kanya. Bago ang una niyang opisyal na laban, lumapit ang isang opisyal na may hood at nagtanong kung anong pangalan ang gusto niyang gamitin sa loob ng arena. Sabay paliwanag na walang sinuman ang gumagamit ng totoong pangalan dahil nagiging pabigat lang ang pagkakakilanlan sa labas para sa isang gladiator. Sinabihan niya ang binata na pumili ng pangalang talagang maipagmamalaki niya, iyong dadalhin niya bilang isang gladiator habang buhay. Nang oras ding iyon, pumasok sa isip ni Arhan ang mga alaala ng kanyang ama at ang malinaw na imahe ng kanyang ninuno na si Liam Caravan. Habang nakatayo sa harap ng malalaking pinto papunta sa lapag ng arena, inihayag niya ang napiling pangalan. Hindi man lang ito nakilala ng matchmaker, at inakala na lang na nakuha ito sa kung anong nobela ng isang kabalyero, nang hindi naiintindihan ang tunay nitong halaga. Kasabay nito, hiniling na lang ng matanda ang swerte para sa unang laban ng batang gladiator. Nang tumuntong sa maliwanag na ilaw ng estadyum, idineklara ni Arhan ang pangalang napili niya at iyon ay Liam. Sa wakas ay nasumpungan niya ang kanyang sarili sa malawak at nakakakabang combat arena. At dahil nasa pinakamababang bronze rank siya, ang tanging mga manonood lang ay ilang maliliit na sugarol, ibig sabihin ay simula pa lang ito ng kanyang pagpupunyagi. Ang mga unang laban sa arena ay pampalipas oras lamang bago magsimula ang mga malalaking pangunahing kaganapan. Kaya sa halip na masisiglang hiyawan at palakpak, sinalubong si Arhan ng mga naiinip at galit na sugarol na nagbabato ng masasamang salita at panlalait sa kanya. Sumisigaw silang simulan at tapusin agad ang laban, tinatawag siyang mahina at sinasabihang mamatay na lang siya kung ganyan lang din siya kabagot at kawalang silbi. Habang pinapanood ang nakakalungkot na tagpong ito, sinabi ni Liam na ang ganitong klaseng puot sa mga mahihina ay ganap na nababagay sa isang kaharian kung saan ang mga malalakas lang ang tunay na may halaga. Nang tanungin siya ng kanyang ninuno kung natatakot ba siya, matatag na sinabi ni Arhan na hindi, at lubos na nagustuhan ni Liam ang kumpiyansang ito. Sa kanya pinaalalahanan ang kanyang tagapagmana sa mabigat na kahalagahan ng pinili niyang pangalan, at sinabing sa paglaban gamit ang pangalang iyon, pinapasan na ngayon ni Arhan ang buong kasaysayan at karangalan ng lahi ng Caravan. Nang may malamig na determinasyon, tinanggap ni Arhan ang napakabigat na responsibilidad na ito at nangakong mananalo anuman ang mangyari. Ang kanyang kalaban ay isang malaki at brutal na gladiator na nagngangalang Temur, na pumuesto sa gitnang-gitna ng arena. Sinimulan ng announcer ang pagpapakilala, na malinaw na nahihirapang gawing kapanapanabik ang labang ito at tinawag itong isang walang kwentang tapatan. Itinuro niya si Arhan at ininsulto ito, tinawag siyang isang baguhan sa mga baguhan na walang maipagmamalaki, bago formal na ipinakilala ang newcomer sa kanyang unang laban sa arena gamit ang pangalang Liam. Pagkatapos ay ibinaling niya ang atensyon sa kabilang mandirigma, isang lalaking walang awang nanira sa bawat gladiator na iniharap sa kanya. Isinigaw ng announcer ang pangalan ng 3-time consecutive winner, ang higanting gladiator na si Temur. Nagpakita ng malupit at kumpiyansang ngisi si Temur, at tinitingnan si Arhan na parang madaling merienda niya. Inialay ng announcer ang laban sa Diyosang si Lepri, at pinagtawanan lang ni Temur ang napiling pangalan ni Arhan, tinawag itong isang tangang pangalan para sa isang bata na pakinggan ay napakahina at karaniwan. Naisip niya na ang paggamit ng kanyang espada sa isang kaawa-awang tulad nito ay magiging pag-aaksaya lang ng oras. Pagkatapos ay humakbang siya at nagbigay ng nakakainsultong kondisyon. Inutusan niya si Arhan na tanggalin ang maskara nito, bitawan ang espada, at sumayaw sa kumpas ng kanyang palakpak. Kung gagawin niya ito, mapagbigay na nangako si Temur na palalampasin niya ang payat nitong leeg. Binanggit ni Arhan ang hindi nakasulat na panuntunan tungkol sa hindi pagpatay sa kalaban, ngunit pinagtawanan lamang ni Temur ang kanyang pagiging inosente at sumigaw na wala siyang pakialam sa mga patakaran, habang nagyayabang na lumaki siya sa isang lugar kung saan palaging pinapatay ang mga natalo. Ipinagmamalaki niyang inamin na yon mismo ang ginawa niya sa nakaraan niyang 3 kalaban, kung saan binali niya ang kanilang mga leeg gamit ang kanyang sariling mga kamay. Nang tanungin kung bakit siya umaabot sa ganito, ipinaliwanag ni Temur ang kanyang brutal na pananaw, sinasabing pumapatay siya dahil ito ang karapatan ng isang nanalo, at higit sa lahat, dahil ito ang pinakamagandang libangan. Ngunit itinuturing niya si Arhan na napakahina at kaawa-awa kaya hindi magiging masaya ang pagpatay sa kanya. Kaya malupit niyang sinabihan ang binata na kahit paano ay igiling nito ang kanyang medyo pambabaeng katawan para mapatawa ang mga manonood at hindi maging lubos na nakakabagot ang laban. Inihayag ni Temur na ang pampublikong kahihiyang ito ang magiging kapalit ng buhay ni Arhan, at gustong-gusto ng announcer ang tensyong nabubuo bago ang laban, sabik na idineklara na baka naman maging kawili-wili rin ang panooring ito, bago opisyal na sinabihan ang parehong gladiator na pumwesto na. Habang kinukuha ni Temur ang kanyang higanting espada, magsisimula na ang laban. Ngunit bago opisyal na magsimula ang labanan, sumingit si Arhan at sinabing mayroon din siyang sariling kondisyon.
Habang nakatitig ng diretsyo kay Temor, malamig siyang nagsalita na kailangang bawiin ng kanyang kalaban ang panlalait nito sa pangalang Liam, at kapalit ng paghinging tawad na ito. Gumawa siya ng isang nakakatakot na pangako na bibigyan niya si Temor ng malinis at mapayapang kamatayan. Sandaling natigilan si Temor sa lakas ng loob ng baguhang ito, ngunit mabilis na napalitan ng katuwaan ang kanyang pagkagulat at gumuhit ang isang nakakalokong ngisi sa kanyang mukha. Siya ay humalakhak ng nakakainsulto, pinagtatawanan ang banta at nagkunwaring natatakot. At nakisali rin ang mga nanonood na sugarol, nagtatawanan at hinuhulaan na siguradong kinabisado lang ng bata ang mga madramang linyang iyon mula sa isang mumurahing nobela tungkol sa mga kabalyero. Naramdaman ni Temor ang suporta ng manonood at sinabihan si Arhan na mas mahirap nang magpakita ng awa ngayon, ngunit binigyan pa rin niya ang kanyang kalaban ng huling pagkakataon na tanggapin ang nakakahihiyang kondisyon at sumuko. Gayunpaman, bago pa man matapos ni Temor ang kanyang pagbabanta, biglang humakbang paabante si Arhan at hiniwa ang kamay nito, kaya siya ang nakakuha ng unang dugo. Habang tumutulo ang dugo mula sa sugat, kalmadong inulit ni Arhan ang kanyang babala sa huling pagkakataon. Tinitigan niya si Temor sa mga mata, at sinabihang humingi ito ng tawad sa pambabasto sa pangalan. Pagkatapos, sa isang malamig at seryosong tono, idinagdag niya na kung gusto ni Temor na mamatay ng payapa, dapat na itong humingi ng tawad ngayon.